Si Jun ay isang walang kaalam-alam na atleta na tinuring lang na kapatid ang kanyang matalik na kaibigan matapos niyang ipagkamali ang pagtatapat nito ng pag-ibig bilang biro. Ngunit, nang bigla itong maging isang kaakit-akit na babae na gustong gumawa ng kakaibang ehersisyo kasama siya, nagpasya siyang akitin siya at makuha ang kanyang damdamin. Nagsimula ang lahat ng ipagtapat ni Tomo, ang matalik na kaibigan ni Jun mula pagkabata, ang kanyang damdamin para sa kanya. Ngunit binaliwala siya ng engot sa pag-aakalang mahal siya nito bilang kapatid lamang. Dito niya napagtanto na akala nito ay isa siyang lalaki, kaya nanumpa siyang gagamitin ang kanyang wala namang pambabaeng karisma upang akitin siya sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, habang magkasama silang naglalakad papunta sa paaralan, tinapak ni Jun ang puwitan niya, pinapalakad ng mas mabilis. Sa eskwelahan, nagreklamo siya sa kaibigan niyang si MS. Uzu tungkol sa pagod na siya sa pagiging itinuturing lang na parang kapatid ni Jun, pero sinabi ni MS, Uzu na nararapat lang sa kanya yon dahil lagi siyang kumikilos na parang lalaki. Sinabi rin niya kay Tomo na magsalita ng mahinhin parang babae bilang panimula, pero nang sinubukan niya ito sa harap ni Jun, kaya nagsimula silang magbangayan, kung saan hinawakan ni Jun ang kanyang kwelyo, sinabihan nito na, pakawalan, ngunit tumanggi ang walang kam-alay-malay na talunan para lang matamba muli. Kinabukasan, nag-sorry si Jun kay Tomo, inaamin na hindi niya maintindihan kung bakit siya sinasaktan nito kamakailan. Sinubukan niyang kilitiin si Tomo mula sa likod, pero muling nahiya si Tomo at sinuntok siya. Pero sinabi niya kay Tomo na huwag siyang baliwalain, dahil hindi niya yun makakaya kahit isang segundo. Pinagaan nito ang loob ni Tomo, kaya pinatawad niya si Jun, at nag-fist bump sila habang isinusumpa niya ang kanyang kapalaran. Nagtataka kung kailan siya sisimulang tingnan ni Jun bilang isang babae. Nang araw ding yun, tinanong ni MS, Uzu si Tomo kung bakit lagi siyang kumakain ng tanghalian kasama niya, sa halip na si Jun, sa kabila ng pagiging dikit niya kay Jun sa buong maghapon. Sumagot si Tomo na kung magkasama silang manananghalian ni Jun, magmumukha silang nagde-date, ngunit pagod na si MS, Uzu sa kanilang drama sa puntong ito, kaya bumalik siya sa klase at muling pinasimulan ang alitan nila ni Jun. Sinabihan siyang mananghalian kasama sila. Kahit hindi rin siya natutuwa, umupo silang lahat, at biglang hinawakan ni Jun ang kamay ni Tomo upang kainin ang pritong manok na dala niya. Chopsticks ulit, dahil mangangahulugan yun ng hindi direktang paghalik kay Jun. Ilang araw pagkaraan, isang simp na nagngangalang Tenobi ang nagtanong kay Jun kung nakagawa sila ng kakaibang pag-eehersisyo kasama si Tomo, at ang handal ay sumagot ng oo, sa pag-aakalang tunay na ehersisyo ang ibig sabihin nito. Narinig ni MS, Uzu ang pag-uusap na ito at kalaunan ay sinabi kay Tomo ang tungkol dito, kaya't galit na tumakbo pabalik si Tomo sa silid-aralan para parusahan siya. Nang gabing yun, nagsimulang umulan, at habang hinihintay ni Jun na dumating si Tomo para ibahagi sa kanya ang payong nito, lumitaw si MS, Uzu, na nagsasabing hinihintay din niya si Tomo. Habang nagsisimula na silang magtalo gaya ng dati, nagtanong si MS, Uzu kung bakit hindi sasali si Jun sa sports club, at ang dahilan niya ay wala raw doon si Tomo. Nayamot si MS, Uzu dito, kaya sinabihan niya si Jun na umamin na ng kanyang damdamin kay Tomo bago pa magkaroon ng kasintahan si Tomo. Sakto namang dumating si Tomo at napagtanto niyang pareho silang umaasa sa kanyang payong para makauwi. Agad niya itong inalok kay MS, Uzu, na nagbigay sa kanya ng masamang tingin at sinabihan siyang ibahagi na lang ito kay Jun. Kalaunan, habang naglalakad pa uwi si Jun kasama si Tomo, sinabihan niya itong lumapit sa kanya dahil napansin niyang nababasa ang balikat nito. Sabi ni Tomo hindi niya kaya dahil amoy pawis siya pagkatapos magkarate sa club. Para lang amuyin siya ni Jun at sabihin na ang bango-bango niya, ngunit naabutan din siya ni Jun. Sa sandaling tanungin niya kung anong nangyari sa kanya, napansin niyang kita ang kanyang dibdib sa basa niyang damit at iniabot ang payong sa kanya, bago tumakbo palayo habang namumula. Ilang araw pagkatapos, matapos makipagsanay ni Tomo sa pangulo ng karate club, si Misaki, tinanong nito kung nakasanayan na ba niya ang club ng mga lalaki. Sabi ni Tomo na kahit mas gusto niya sa club ng mga babae, hindi niya magawa, gusto niya, isa siyang napaka-cuteng babae, kaya namula siya. Tinanong ni Tomo kung anong bahagi niya ang partikular na pambabae. Ngunit tiningnan lamang ni Misaki ang kanyang dibdib tulad ng isang bihasang ginoo. Ngunit sinagot niya na ang personalidad niya ang siyang pambabae.
Kinabukasan, sinubukan muling inisin ni Masuzo si Jun at sinabi sa kanya na may bagong kaibigang lalaki si Tomo sa kanyang karate club. Noong una, hindi masaya si Jun, ngunit matapos ipakita ni Tomo sa kanya ang litrato ni Misaki, inakala niya na isa itong babae at lumuwag ang pagbabantay niya. Kalaunan, lumapit kay Tomo ang dalawang fangirl ni Misaki at nagpakilala. Bilang sina Ogawa at Mifuna, sinasabi nila sa kanya na lumayo sa kanilang Prince Charming, ngunit nag-alok ang Hangul na tulungan silang akitin ito, na siyang naging dahilan upang maging matinding tagahanga niya ang mga babae. Ilang araw pagkatapos, nang sumakay si Jun sa bus kasama si Tomo, walang hiya nitong kinuha ang bakanteng upuan at sinabihan siya na umupo sa tabi niya. Kahit na sinubukan niyang sumiksik noong una, ang pagiging masyadong malapit dito ay nagsimulang guluhin ang kanyang puso, kaya tumayo siya at muling pinaalalahanan ang sarili na hindi siya nito nakikita bilang isang babae. Doon, nakaramdam si Tomo na hinawakan ng isang maginoong matanda ang kanyang bandang likuran, at kahit na gusto niyang para bugbugin siya ng husto, nanatili siyang tahimik dahil ayaw niyang malaman ito ni Jun. Gayunpaman, napansin niya ang tensyonado niyang ekspresyon at mabilis na sinunggaban ang matanda sa kwelyo, tinatanong kung ano sa mundo ang sinusubukan nitong gawin. Matapos itong ipasa sa mga awtoridad, umuwi si Jun kasama si Tomo, na nahihibang at nag-aakalang sa wakas ay nakita na siya ni Jun bilang isang babae. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi sa dalaga na huwag nang magsuot ng palda, na sinasabing mukha itong kakaiba sa kanya at nagpaparamdam din sa kanya ng pagkailang. Dahil dito, isang karapat-dapat na suntok sa mukha ang kanyang natanggap mula kay Tomo, na hindi makapaniwala sa kanyang kayabangan. Kinabukasan, nag-alala si Masuzo para kay Tomo matapos malaman ang tungkol sa taong ng gulo sa bus, at saka lang siya kumalma matapos niyang malaman na dinala na ito sa pulisya. Pagkatapos ay sinabi ni Tomo sa kanya ang sinabi ni Jun tungkol sa kanyang palda, at ipinaliwanag naman ni Masuzo na sinabi yun ni Jun dahil ayaw nitong muling guluhin siya. Dahil dito, namula siya at nagtanong kung nangangahulugan ba yun na talagang nakikita na siya nito bilang isang babae. Ngunit binawi ni Masuzo ang kanyang mga salita dahil ang kanyang pagiging mahilig mang-asar ay muling nanaig. Sa halip, sinabi niya kay Tomo na medyo maikli ang kanyang palda, kaya naman hindi ito hindi bagay sa kanya. Ipinaliwanag ni Tomo na ganoon niya isinusuot dahil mas madali itong makakilos, pero iminungkahi ni Masuzo na habarin niya minsan ang kanyang shorts dahil sinisira nito ang buo niyang hitsura. Nang gabing yun, habang malungkot na naglalakad si Jun sa pasilyo, inasar siya ni Masuzo tungkol sa pasa sa kanyang mukha, ngunit pagod na si Jun para makipag-asaran sa kanya, kaya hindi niya ito pinansin. Nabanggit niya na gusto ni Tomo na sumabay sa kanya pauwi at naghihintay ito sa kanya sa ibaba, na nagbigay ng panibagong buhay sa gago, at mabilis siyang nagmamadaling bumaba. Gayunpaman, nang makita niya si Tomo, nakasuot ng napakaikling palda na halos hindi matakpan ang kanyang puwit, pansamantalang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kalaunan ay pinairal niya ang kanyang pagiging disente at nagsimulang lumakad pauwi kasama siya. Ngunit kahit humingi ng tawad si Tomo sa pagpalo sa kanya kanina at sinubukang kausapin siya, tumanggi siyang tumingin sa kanya. Naalala niya kung paano sinabi ni Masuzo na kung isuot niya ang palda ng walang shorts, makakakuha siya ng ibang reaksyon mula kay Jun. Noon din, nabunggo ng tanga ang kanyang mukha sa isang poste ng ilaw, kaya napagtanto ni Tomo na ito marahil ang tinutukoy ni Masuzo. Maya-maya, habang sila ay sumasakay, ang bus, nagkaroon ng pinsala sa utak si Jun at inakala niya na lahat ay nakatingin sa cake ni Tomo, kaya sinimulan niya silang titigan ng masama. Pagkababa nila sa bus, napansin ni Tomo na halos tumatakbo si Jun papalayo sa kanya. Mabilis niya itong naabutan at sinabihan na bagalan ang takbo, ngunit bigla, isang malakas na ihip ng hangin ang nagpakita sa kanya ng tanawin sa ilalim ng palda nito, at nawala ng malay ang kawawang binata. Nang maglaon, nang bumalik ang kanyang katinoan, humingi ng paumanhin si Jun kay Tomo dahil sa pagsubok niyang idikta ang dapat at hindi nito suotin noong isang araw. Binanggit din niya na dapat lang itong magsuot ng mga bagay na komportable siya, ngunit si Tomo ay hindi makarinig ng salita, dahil abala siyang masyado sa paggawa ng mga kwento sa Wattpad tungkol sa kanila sa isip niya. Kinabukasan, tinanong ni Masuzo si Tomo kung ano ang naramdaman sa pagpapakita ng kanyang plot armor sa harap ni Jun, tanging para halos tamaan siya ng bola. Natutuwa na ang kanyang plano ay naglapit sa kanyang mga dom friend,
Kalaunan ay nilapitan ni Masuzo si Jun at sinabi rito na mukhang malungkot si Tomo dahil hindi siya nito kinakausap. Kahit na sa simula ay galit siya rito, sa huli ay nagkabati sina Jun at Tomo habang pinapanood sila ni Masuzo mula sa malayo at nagtataka kung gaano katagal pa silang magiging libangan niya. Pagkalipas ng ilang araw, lahat ng mga lalaki sa eskwelahan ay nagtitipon sa paligid ng Sydney Sweeney ng kanilang eskwelahan, na si Carol, upang pagmasdan ang paggalaw ng kanyang katawan. Nagtataka si Tomo kung ang pagiging pinakasikat ay nangangahulugang si Carol ang pinakababaihang babae sa kanilang eskwelahan, ngunit sumagot si Masuzo na ang kanyang kasikatan ay hindi lang galing sa kanyang hitsura, kundi sa kanyang katayuan bilang nag-iisang dayuhang estudyante sa kanilang eskwelahan. Nang maglaon, nakita niya si Misaki at nagulat nang makita si Carol sa tabi niya, hawak ang kanyang braso. Tinanong niya kung bakit sila magkasama, at habang sinabi ni Misaki na sila ay magkalayong kamag-anak, sinabi ni Carol na sila ay engaged at 3 beses nang ikinasal. Hindi lubos maisip ni Tomo na, isang vanilla boy na katulad niya ang mas may karanasan kaysa sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Misaki na ang tinutukoy ni Carol ay isang laro na dati nilang nilalaro noong bata pa sila. Maya-maya, nabanggit ni Tomo na magkaklase sila ni Carol, ngunit sinabi ng babaeng may blonde hair na wala siyang interes sa mga lalaki hanggang sa ipaliwanag ni Tomo na isa siyang babae. Pagkatapos malaman nito, patuloy na sumusulpot si Carol sa harap ni Tomo, tinatawag siyang tanga, at napagtanto ni Masuzo na ito ay dahil sa selos siya sa pagiging malapit ni Tomo at Misaki. Makalipas ang ilang araw, sumulpot si Carol sa harap ni Masuzo at nagtanong kung paano niya matatalo si Tomo. Bagaman pagod sa lahat ng ito, sinabi niya sa babaeng may kulay ginto ang buhok na humingi ng tulong kay Jun o sa isang therapist kung gusto niyang harapin si Tomo. Nang araw na yon, palihim na pumasok si Carol sa locker ni Jun at hiniling na turuan siya kung paano makipaglaban, at bagaman hindi niya ito nakitang interesante o malakas, pumayag siyang maging kanyang guro na walang bayad matapos siyang patuloy na kulitin. Mula ng araw na yon, nagsimulang makasama ni Jun si Carol, na ikinagulat ni Tomo. Tinanong niya si Masuzo kung ano ba ang nangyayari sa pagitan ng dalawa, at sinabi ng sadista na baka mayroon silang lihim na relasyon dahil kadalasan ay hindi nakakasama ni Jun ang kung sino-sinong babae. Samantala, natuklasan ni Jun na hindi man lang makagawa si Carol ng isang push-up nang maayos, ngunit iginigiit niya na kaya niyang mag-jump rope na parang propesyonal. Sa sandaling simulan niya ang kanyang demonstrasyon, napansin ni Jun ang paggalaw ng kanyang figura at inilipat ang tingin sa bubong, upang hindi lalong mapaisip ng kung ano-ano. Maya-maya, habang tinuturuan niya kung paano kumawala sa pagkakayakap sa leeg, pumasok si Tomo sa gymnasium at hinawakan ang kanyang kwelyo, hinihingan siya ng paliwanag kung ano ang ginagawa niya kasama ang ibang babae. Sa pagkakita sa dalawang nagtatalo, natauhan si Carol na gusto pala ni Tomo si Jun, hindi si Misaki, kaya inamin niya ang kanyang pagkatalo at tinapos ang kanyang yugto ng pagsasanay. Kinabukasan, niyaya ni Carol si Tomo na maging kaibigan niya, habang naaalala niya kung paano siya palaging tinatanggihan ng bawat babae noon. Nakakapagtaka, agad pumayag si Tomo, na naging dahilan upang ang kanilang grupo ng magkakaibigan ay maging 3. Nang gabing yun, habang kinakausap niya si Jun tungkol sa kung paano niya hindi inakala na magiging kaibigan niya ang mga sikat na babae tulad nina Carol at Masuzo, aksidente niyang ibinunyag na nagkaroon sila ng kaunting relasyon ni Masuzo 2 taon na ang nakakaraan, na nagdulot ng matinding pagkabigla kay Tomo. Nagtaka siya kung bakit hindi sinabi sa kanya ng kanyang tinatawag na mga kaibigan ang tungkol sa kanilang relasyon, at kalaunan ay kinausap ng masinsinan si Masuzo, tinatanong kung bakit niya niligawan si Jun sa kabila ng pagkaalam na gusto niya siya. Kalmadong sinabi ni Masuzo na hindi sinabi ni Tomo sa kanya ang tungkol sa paghanga niya kay Jun hanggang sa sila ay nagtapos, kaya nagtaka si Tomo kung bakit hindi niya lang sinabi sa kanya gayunpaman, dahil matalik silang magkaibigan. Sabi ni Masuzo na si Jun ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay, kaya wala na siyang ibang ginusto kundi kalimutan ito, lalo na dahil 72 oras lang sila nagka-date. Kalaunan, habang humuhupa ang mga babae, ibinunyag ni Masuzo na 2 taon na ang nakakaraan, bigla siyang niyaya ni Jun, at pumayag siya dahil gusto niyang inisin ang lahat ng ibang babae na may gusto kay Jun. Sa kalaunan, nagsawa siya sa kanya matapos niya siyang patakbuhin ng mga lap sa ibabaw. Matatarik na burol para sa mga date at nagpa siya na hiwalayan siya. Gayunpaman, inunahan siya nito at sinimulan ang habang buhay niyang pagkamuhi sa katapangan nito.
Tinanong ni Tomo kung wala na ba talaga siyang nararamdaman para kay Jun, kung saan sinabi ni Masuzo na meron, ngunit puno lahat ng pagkamuhi. Tinanong din niya kung naghalikan ba sila nung nagde-date pa sila, at inamin ni Masuzo na mas nanaisin pa niyang makaramdam ng matinding pagkasuklam sa kanyang bibig kung nangyari yun. Nang lumaon, habang naglalakad pa uwi si Tomo kasama si Jun, paulit-ulit niyang tinanong kung may nararamdaman ba ito para kay Masuzo o kung may gusto itong ibang tao na. Ngayon, ngunit matatag niyang sinabi na hindi, na nagpakalma sa isip niya. Kinaumagahan, binati ni Misaki si Tomo, at sa wakas ay napagtanto ni Jun na ang cute na sisiw na ipinakita sa kanya ni Tomo dati ay bigla, bahagya niyang hinampas si Misaki sa ulo, para lamang sagutin siya ni Tomo ng suntok din. Ngayon, bumalik sa pagiging mabait, magalang niyang binati si Misaki bago muling magpatalo sa kanyang mga demonyo, at halos mahigpit na hinawakan ang kamay ng kawawang femboy habang hinahamon siya sa isang karate duel. Pinigilan siya ni Tomo sa leeg at humingi ng tawad kay Misaki, nangakong didisiplinahin ang kanyang asong ulol bago niya pabayaan siyang makipagkita pa kahit kanino. Maya-maya, sa wakas ay tinanong ni Jun si Tomo kung bakit ito masyadong malapit sa mga lalaki mula sa karate club, kahit na si Shiz at ang koponan ng mga babae. Ibinunyag ni Tomo na kinailangan niyang lumipat sa boys club matapos niyang matakot ang mga babae sa kanyang koponan, na naging dahilan upang napatampal sa noo si Jun. Nang araw na yun, niyaya ni Jun si Tomo na maglakad pa uwi kasama siya, ngunit tinanggihan siya nito, sinabing nangako na siya sa kanyang mga kaibigang babae. Nang magsimula siyang magsimangot na parang kuting, nangako si Tomo na bibigyan siya ng lahat ng atensyon bukas, habang pinapanood sila nina Carol at Masuzo mula sa malayo. Nagtataka kung bakit sila hindi pa nagde-date. Sa kanilang pag-uwi, muling nagkasalubong sina Jun at Misaki, at matapos alalahanin ang detalyadong pangaral na ibinigay sa kanya noon ni Tomo, sinikap ni Jun at tratuhin si Misaki ng marangal. Gayunpaman, lumalayo ang femboy ng todo sa kanya dahil lubos niyang pinahahalagahan ang kanyang mga buto. Maya-maya, habang magkasama silang sumakay sa bus, tinanong ni Misaki si Jun kung bakit hindi pa siya sumasali sa kanilang karate club, kahit na nagkakarate siya sa dojo ni Tomo. Ipinaliwanag ni Jun na ayaw niyang matalo sa kanya, na tiyak na mangyayari kung makikipaglaban siya ng patas, sa labas ng dojo kung saan wala silang mga panuntunan. Si Misaki ay nagulat nang malaman niyang basta na lamang sinasaktan si Tomo at agad itong pinagbawalan, paalala kay Jun na si Tomo ay babae. Nagbuntong hininga siya at sinabing kahit ayaw niya, patuloy siyang nilalapitan ni Tomo na parang gusto siyang saktan ng husto, kaya wala siyang ibang magawa kundi ipagtanggol ang sarili. Doon na na-realize ni Misaki na tinitingala rin ni Jun si Tomo tulad niya, at naisip kung maaari silang maging magkasamang leader ng fan club nito, ngunit mabilis niyang binaliwala ang ideya nang muling tingnan siya ng masama ni Jun. Kinabukasan, tinanong ni Tomo si Misaki kung sila na ba ni Jun ay magkabarkada na. Ngunit sobrang takot si Misaki para sabihin sa kanya na siya ay mas gugustuhin manatiling 10 milya ang layo mula sa kanya, kaya tumango siya. Dahil dito, kakaibang kinikilig si Tomo, kaya sinabi niya na kahit na si Jun ay isang 10 sa 10 sigma, hindi pa rin siya nito nakikita bilang isang babae. Para kay Misaki, kakaiba ang paraan ng pag-iisip nito, lalo na batay sa usapan nila ni Jun noong isang araw. Gayunpaman, bago pa man niya itama si Tomo, lumitaw si Jun sa likod niya na parang ang kamatayan, kaya lubhang kinilabutan ang kawawang bata. Makalipas ang ilang araw, nag-date si Tomo at Masuzo, na nagtanong kung bakit hindi na sila nagkakasama ni Jun kamakailan. Sumagot ang atleta na kahit patuloy siyang niyaya nito, wala siyang pagpipilian. Ngunit tanggihan siya dahil kailangan niyang alagaan ang kalusugan ng kanyang puso. Tanging si Masuzo lang ang bumanggit na baka iba ang makasama nito sa pakikipag-date habang abala siya sa pagprotekta sa kanyang puso. Kinabukasan, nahihiya siyang nagtanong kay Jun kung gusto nitong lumabas kasama niya sa weekend, at nakakagulat na naging parang golden retriever ito at sumagot ng oo habang nagpapagpag ng buntot, kaya't napaisip siya kung ano ang ibig sabihin nito. Sa huling bahagi ng araw na iyon, sinabi ni Masuzo kay Tomo na kahit na mukha lang itong friendly hangout para sa kanya, ito ay isang nakatagong date, kaya kailangan niyang bumili ng tamang damit para dito. Nagtungo ang mga babae sa mall pagkatapos ng klase at bilhan si Tomo ng damit na hindi siya gagawing drag queen kaagad pero ginagawa pa ring medyo pambabae ang kanyang hitsura. Nang makita ni Jun ang kanyang damit na napakaganda kinabukasan,
Wala siyang sinabi at dinala lang siya sa isang batang cage at kalaunan sa isang bowling alley, kung saan madali siyang tinalo ni Tomo sa lahat ng bagay. Noon din, awkward niyang tinanong kung gusto niyang pumunta sa isang karaoke room kasama rin siya, at sumang-ayon si Jun. Gayunpaman, nang makarating sila doon, nahihiyang umupo si Tomo sa isang sulok hanggang sa hilingin ni Jun na kumanta siya, kung saan kinwestiyon niya kung bakit pa siya pumayag na pumunta dito sa simula pa lang kung wala naman sa kanila ang kayang kumanta. Kumakanta. Sabi ni Jun ito ay dahil lagi siyang masaya sa anumang iminungkahi nito at si Tomo ay nakikilig. Mabilis nitong kinuha ang mikropono at nagsimulang kumanta ng mga pambatang kanta sa kanyang boses na sentenada, habang tumatawa si Jun at kinukunan siya gamit ang kanyang telepono. Kinabukasan, habang pinapanood ni Jun ang mga video na ni-record niya kay Tomo, napagtanto niyang sa buong date nila kahapon, may kakaiba sa kanya. Ilang araw pagkatapos, nilapitan ni Tanabe si Masuzu papunta sa paaralan, ngunit kahit matapos siyang magpakilala, tila hindi niya matandaan kung sino ito. Kalaunan, sinabi ni Tanabe kay Jun na talagang gusto niyang makita si Masuzu na ngumiti, ngunit nalito si Jun at nagtanong kung nagluloko lang siya dahil laging nakangiti ang babae. Habang naaalala ni Jun ang masama niyang ngisi, namumula si Tanabe, iniisip na ang malambot at matamis niyang ngiti ang tinutukoy niya, at sinasabing ang sarap maging kababata niya. Pagkaalis niya rito, nakilala ni Jun si Tomo at tinanong kung nakangiti rin ba sa kanya si Masuzu. Nang sabihin niyang bihirang-bihira, palihim na iniisip ni Tomo kung may gusto pa rin ba ang kaibigan niya kay Jun, kung sa kanya pa talaga nakangiti sa lahat ng tao. Samantala, umupo si Tanabe sa harap ni Masuzu sa klase, sinusubukang gawin ang lahat para mapatawa ito, ngunit dahil hindi siya interesado, tinatapan niya ng tape ang bibig nito kapag masyado na itong nakakainis. Pagkatapos, pag-alis, nakasalubong ni Tanabe si Carol, na may tip din sa bibig, at isiniwalat nito na nangyari yun nang subukan niyang gumawa ng kung anong kakaiba kasama si Masuzu. Pagkaraan ng ilang panahon, nilapitan muli ni Tanabe ang nagpapanggap na imo na babae sa pasilyo, at tinanong kung ano ang kailangan para mapangiti niya ito. Dahil dito, tinanong siya ng babae kung gusto siya nito, o nang kumpirmahin niya. Sinabihan niya ito na magpakalalaki at lapitan siya ng seryoso para tanggihan siya nito ng nakangiti. Gayunpaman, sa halip na malungkot dahil sa pagtanggi, ang mapagmataas na simp ay kakaibang natuwa. Kinabukasan, nakita ni Tomo ang dalawang babae na nagyakapan at masayang nagbiruan, at ninais niya na magawa rin ito sa kanyang mga kaibigan. Nang marinig ito ni Masuzu, tinanong niya kung nagsisimula na bang magkagusto si Tomo sa kapwa babae, ngunit itinanggi ito ni Tomo, iginigiit na gusto lang niya ng pagmamahal pang kaibigan. Pagkatapos, tinanong niya si Masuzu kung maaari niyang subukan ito sa kanya, at kahit magkaibigan na sila simula pa noong bata pa sila, direkta itong tinanggihan ng babae at pinapante siya kay Carol. Samantala, masayang inanyayahan siya ng blondie ng bukas palad, at habang magkayakap sila, nahipo ni Tomo ang mga dibdib ni Carol at napagtanto niyang malambot at malaman pala dapat ang mga babae. Pagbalik sa klase, nagdabog si Tomo, sinasabing ang yakap ay nagpamulat lang sa kanya na siya ay sadyang parang isang atleta ng football, pero inaliw siya ni Masuzu. Sinasabing si Carol ay halos kakaibang nilalang, biniyayaan ang karagdagang plot para makabawi sa kakulangan ng kanyang utak. Sa mga sumunod na araw, sinimulang yakapin ni Carol si Tomo nang walang babala tuwing makikita niya ito, na sa paanuman ay nagpasama ng kalooban ni Masuzu. Isang umaga, nang yakapin ni Carol si Tomo sa gate ng paaralan, dumaan si Masuzu sa kanila nang walang imik. Bagamat tinawag siya ni Tomo, binigyan lang niya sila ng malamig na pagbati bago lumakad palayo. Nang ituro ni Jun na mas malamig kaysa karaniwan ang Ice Queen, nagpa siya ang mga babae na tuklasin kung bakit siya'y kumilos ng ganyan. Nang mapagtanto ni Tomo na lumalayo na siya simula nang humingi ito ng mas girly na interaksyon, dramatikong napagpasyahan ni Carol na siya ang sanhi ng mga sampung ni Masuzu. Bigla, sumugod si Carol sa klase, idinikit ang kanyang ulo sa mesa ni Masuzu bilang paghingi ng tawad, at nangakong titigilan na niya ang pangungulit kay Tomo. Kalmadong tinanggap ni Masuzu ang kanyang paghingi ng tawad at kalaunan ay nakipagkita kay Tomo sa rooftop, kung saan siya humingi ng tawad sa pagkilos tulad ng isang toxic na nobya, bago inalok na yakapin siya tulad ng gusto niya. Walang pag-aalinlangan, niyakap siya ni Tomo ng mahigpit, idinikit ang ulo niya sa kanyang dibdib, at si Masuzu halos hindi
Nakalaya siya, tinanong si Tomo kung bakit hindi pa niya nasubukang yakapin si Jun. Nang sumagot si Tomo, magiging kakaiba raw ang kanilang relasyon kung gagawin niya yon. Pinaalalahanan siya ni Masuzo kung paano palaging kumikilos ang lalaki na parang isang mahigpit na tagahanga sa kanya, kaya hindi raw yun magiging problema. Sa isip ang revelasyong ito, nilapitan ni Tomo si Jun pagkatapos ng klase at basta nalang niyakap mula sa likod, para lamang tumigas ito bago siya itulak palayo. Ito ang ikinagulat niya, at tinanong niya kung bakit niya ginawa yun, kung saan sumagot ito. Sinasabing hindi raw naglalambingan ang mga bro sa isa't isa. Nang paalalahanan niya ito kung paano siya laging gumagawa ng parehong bagay. Sabi ni Jun na siya lang ang pwedeng humipo sa kanya, na nakapagpagalit kay Tomo, at sinapok niya ito ng karapat-dapat. Kalaunan sa linggong yon, sinabi ng dalawang babae kay Tomo na hindi sila makakasabay magtanghalian sa kanya, kaya dapat siyang kumain mag-isa kasama si Jun. Umani ng pagtutol si Tomo sa simula. Ngunit kalaunan ay sumuko at nagtungo sa silid-aralan. Hindi tulad niya, nasasabik si Jun na sa wakas ay makasama si Tomo ng mag-isa, nang walang si Masuzo na nagmumura sa paligid nila. Gayunpaman, nakatuon ang atensyon ni Tomo sa kanilang mga kaklase, na lahat ay nagtataka kung umabot na sila sa clubbing stage ng kanilang situationship. Samantala, si Masuzo, nagtatanong kay Carol kung anong payo ang kailangan niya. Pero biglang dumating si Misaki at nagulat na makita na may kasamang ibang babae. Nang ipakilala ni Masuzo ang sarili bilang kaibigan ni Carol, agad niyang hinawakan ang kamay nito at pinasalamatan sa pag-aalaga sa lutang, na ani ay itinuturing niya bilang nakababatang kapatid. Sa pagmamasid dito, naunawaan ni Masuzo kung bakit humingi ng payo si Carol, dahil malinaw na itinuring siyang parang kapatid lamang ni Misaki, sa kabila ng malinaw niyang damdamin. Nang umalis si Misaki, nagkomento si Masuzo kung paano silang pareho ni Tomo ay labis na umiibig sa mga manhid na tanga bago sila bumalik sa klase. Nang araw ding yon, habang kausap si Tomo, sila ay naistorbo ni Ogawa at Mifune, kaya nagpaalam si Tomo upang kausapin sila. Ibinunyag ni Mifune na isa sa mga pasaway sa eskwela ay binubulabog si Ogawa, at tinanong kung sasamahan sila ni Tomo habang tatanggihan niya ang alok nito. Pagkatapos ng klase, nang makita ng mga babae ang tinatawag na gigachad na ito, tinanggihan siya ni Tomo para kay Ogawa, sinasabing walang pakialam ang kanyang kaibigan sa isang pangit na pulubi na tulad nito. Sinabi ng hambog na lalaki na walang kinalaman ang kanyang buhay pag-ibig kay Tomo at inilipat ang kanyang atensyon kay Ogawa, sinasabing inaya lang niya ito dahil parang madaling pagsamantalahan. Nagmamakaawa ang takot na dalaga na lumayo na sa kanya, mag-isa. Ngunit nang patuloy siyang magsalita ng walang katuturan, pinatumba siya ni Tomo at nawalan siya ng lahat ng kanyang aura points. Matapos mapahiya, tinipon ng delinkwente ang kanyang mga tauhan upang maghayganti kay Tomo, ngunit hindi sinasadyang narinig ni Jun ang kanilang usapan at tinalo sila ng lubusan. Kalaunan, nang matapos ni Tomo ang kanyang mga aktibidad sa club at paalis na sana, nakita niya ang mga lalaki sa labas at inakala niyang dumating ang mga ito para makipag-away. Ngunit sa kanyang pagkagulat, lumuhad silang lahat sa harap niya at humingi ng paumanhin. Pagkatapos, habang naglalakad siya pauwi kasama si Jun, nagkomento siya kung gaano kakatwa ang kanilang biglaang paghingi ng paumanhin. At nagpapanggap si Jun na walang alam, kahit patanungin siya nito tungkol sa kanyang nakabendang mukha. Kinabukasan, inimbitahan ni Carol sina Tomo at Masuzo sa bahay niya para sa isang girl date. Pagdating nila, nagulat sila kung gaano kalaki ang ari-arian, at habang iniisip nila kung isa siyang tunay na reyna ng kapitalismo, lumapit sa kanila ang isang babae at nagtanong kung sino sila. Nang magpakilala ang mga babae bilang kaibigan ni Carol, naghinala siya kay Tomo, dahil napagkamala niya itong lalaki, ngunit nang mapansin niya ang malalaking melon nito, mabilis niya silang pinapasok. Pagdating pa lang nila sa mansyon, hinagis ni Carol ang kanyang yakap ang kakaibang babae na naging ina niya pala. Pagkatapos ay niyakap niya si Tomo, ngunit nang yayakapin na niya si Masuzo, mariin itong tinanggihan ng babaeng nagpapakaimo. Bigla namang itinuro ni Carol na magkapareho sila ng hairstyle, na ibig sabihin ay magkamukha sila, o nagtutwining, kaya agad na kinalas ni Masuzo ang kanyang mga tirentas at nagsimulang magmukhang pulubi. Pagkatapos nito, dinala sila ni Carol sa kanyang silid, at habang umiinom ng tsaa si Masuzo, tiningnan-tingnan naman ni Tomo ang photo album ni Carol. Bigla namang nagpaalam si Masuzo para pumunta sa banyo,
Ngunit habang papunta doon, napansin niyang sinusundan siya ng ina ni Carol, na nagpatanong sa kanya kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ng babae na gusto niyang malaman kung si Masuzo ay suplada, dahil puro pagsusuplada lang ang ginagawa niya kay Carol sa buong panahong ito. Ngumiti ng mapanukso si Masuzo at tinanong kung ano ang mangyayari kung umamin siya na kaibigan lang niya si Carol dahil mukha itong nepo baby. Ngunit tumawa ang babae, tinawag siyang cute, kaya naramdaman ng babae na hindi na gumagana ang kanyang munting mga taktikang mapanukso. Samantala, nagharap sina Tomo at Carol sa isang laro ng Othello, at kahit na labis ang kumpiyansa ni Tomo sa kanyang kakayahan, ilang minuto lang siyang nagtagal bago matalo ng labis. Nang bumalik si Masuzo, inakala niya na si Carol nanalo lang sa swerte, pero natalo rin siya sa huli, kaya nagtataka sila kung hindi nga bababong blunt si Carol. Kinabukasan, natarante si Tomo dahil nakalimutan niya ang kanilang nalalapit na midterms, at iminungkahi ni Masuzo na mag-aral sila sa bahay nito, kaya sumama na rin si Carol. Sakto namang dumating si June, tinatanong si Tomo kung gusto nitong mag-aral kasama niya, pero tinanggihan siya ni Masuzo, sinabing ang isang walang utak na talunan tulad niya ay hindi kailanman makapagtuturo sa kanya. Nakipagtalo si June na hindi rin magaling si Masuzo, pero pinaalalahanan lang siya nito na kamakailan lang ay siya ang nag-rank na una sa kanilang klase. Pagkatapos ng klase, nagkita-kita ang mga babae sa bahay ni Masuzo ayon sa plano, at binanggit ni Tomo na ang tagal na simula nang huli siyang pumunta doon. Nang tanungin ni Carol kung bakit, nagkibit-balikat si Tomo, sinasabing hindi niya matandaan, na agad ikinainis ni Masuzo, na ipinaalala sa tanga kung paano niya sinira ang lahat ng gamit sa bahay noon. Nang sandaling yun, umuwi ang ina ni Masuzo, at nang makita ang isang pares ng sapatos ng lalaki sa pasukan, inakala niyang natagpuan na sa wakas ng kanyang anak na Imo ang kanyang jawang Imo. Gayunpaman, nadismaya siya nang makita niya si Tomo na nagre-relax sa sala sa halip. Sa huli, nagsimula na ang mga babae mag-aral, at kapag nakatagpo si Tomo ng problemang hindi niya masolusyonan, sinubukan itong ipaliwanag ni Masuzo sa mas komplikadong paraan, ngunit bigla na lamang sasabihin ni Carol ang tamang sagot nang hindi man lang ito sinulusyonan. Kapag tinanong ni Tomo si Carol kung paano niya nakuha ang sagot, ipapaliwanag niya ito sa kakaibang paraan, na sa paano man ay perpektong naiintindihan ni Tomo. Gayunpaman, binigyan sila nito ng malamig na titig ni Masuzo, na itinuro na ang tamang pamamaraan ng paggawa ay mas mahalaga kapag nagmamath. Ilang oras pagkatapos, habang patapos na ang kanilang sesyon sa pag-aaral, nagpasalamat si Tomo kay Masuzo sa pagtuturo sa kanya, at sinabi na kung patuloy siyang magsisikap, baka kaya niya pang makapasok sa kaparehong universidad niya. Labis na ikinagulat ni Masuzo. Ayaw magpaiwan, nagtanong si Carol kung pwede siyang sumama, at sinabi ni Masuzo na pwede siya, na ikinabigla ni Carol. Ilang araw pagkatapos noon, na-i-post na ang mga resulta, at sumigaw si Tomo sa sobrang tuwa, na parang nawawala sa sarili, dahil nakuha niya ang ika-70 pwesto. Samantala, ika-54 si June at ikalawa si Masuzo, si Carol naman ang nanguna sa klase, na nagpapatunay na siya nga ang muling pagkabuhay ni Einstein. Kinabukasan, sinabi ni June kay Tomo na may bago siyang video game at inimbitahan niya ito sa kanyang bahay para maglaro buong gabi. Sa sobrang excited, agad na tinanggap ni Tomo, ngunit kalaunan. Nagpapanik siya at nagsisimulang pagsisihan ang kanyang desisyon nang malaman niyang sila lang ni June ang mag-isa sa gabi. Gayunpaman, pagkatapos ng klase, sinabi niya sa kanyang ina na pupunta siya sa bahay ni June, at biniro niya ito, sinabing hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang mga magiging maliliit na kamukha ni June. Nang makarating siya sa bahay nito, nabanggit ni June na wala ang kanyang ina, na agad namang nagpataranta kay Tomo dahil inakala niyang gagawin nila ang mga kakaibang gawain ng magkasama. Binaliwala niya ito, at kalaunan, habang naghahapunan sila, casual na sinabi ni June na painitin niyang muli ang tubig na pinagpaliguan niya, dahil gusto rin niyang maligo. Gayunpaman, iginiit ni Tomo na maliligo na lang siya sa shower. Dahil hindi niya maisip na parehong tubig na dumampi sa kanya ang dumampi din sa kanya. Maya-maya, habang naliligo si Tomo, sinampal ni June ang sarili para palayasin ang lahat ng kanyang kinukultibong demonyo. Kaya nang bumalik siya sa silid nito, nagsimula silang maglaro ng bagong laro na binili nito. Matapos sunod-sunod na magwagi si June, sinimulan niyang tuksuhin ito, at sa paano man ay nahulog sila sa ibabaw ng isa't isa.
Sa kabila ng kakaibang pagkalapit, nakayanan ni June na mapanatili ang kontrol sa sarili at iminungkahi niyang tapusin na ang gabi bago pa magkaroon ng anumang kakaibang sitwasyon sa pagitan nila. Kinagabihan, nakahiga si Tomo sa kama, hindi makatulog, at sumulyap kay June na nakahiga sa futon, sinasabing marami siyang saya bago matulog. Hindi na napigilan ni Tomo ang kanyang sarili at gumapang pababa para tingnan ang mukha nito ng mas malapitan, ngunit sa kanyang pagtataka, bigla niya itong hinayla palapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Kinabukasan, nang magising si June, nagulantang siya nang makita si Tomo na nakahiga sa tabi niya at mabilis na lumabas ng silid, na siyang gumising kay Tomo. Napansin niya na nagising siya sa sahig matapos ding matulog sa kama, at namula, iniisip kung aksidente niyang nawala ang kanyang pagkabirhen kagabi. Gayunpaman, naniniwala siyang napakaganda ng mangyayari para maging totoo at tahimik na bumalik sa bahay. Sa sumunod na linggo, habang ailangan pa rin sina June at Tomo sa isa't isa, bumuo sina Carol at Masuzo ng mga bagong plot para sa kanilang mga pantasya sa Wattpad. Makalipas ang ilang linggo, sa kaarawan ni Tomo, binigyan siya ni June ng isang pares ng salamin, at pinasalamatan siya ng babae bago ipagyabang na mas matanda na siya ngayon kaysa sa kanya. Nang maglaon sa eskwelahan, nang ipakita ni Tomo ang kanyang salamin kay Masuzo, binigyan din siya nito ng regalo, na nalaman niyang mga reference book, kaya napaisip siya kung sa tingin ba nito ay makakagamot ang ilang librong iyon sa kanyang pinsala sa utak. Sa sandaling yun, dumating si Carol na may dalang malaking bloke ng ginto bilang isang regalo para kay Tomo, na nagtanong sa kanya kung nagnakaw ba siya sa bangko para rito. Ngunit, casual na sinabi ni Carol na marami siyang ganoon sa bahay, kaya dinala niya ang isang madali para sa kanya na dalhin. Nang marinig ito, lumabas ang pagiging Italian mafia ni Masuzo, at tinanong si Carol kung papayagan niya bang gamitin niya ng maayos ang lahat ng perang ito. Sa sandaling pumayag ang Blondie, lumapit ang dalawa kay Tomo, at inanyayahan siyang pumunta sa bahay ni Masuzo ngayong weekend para sa isang makeover. Pagdating ng araw, dumating si Tomo at may pagdududang tinanong ang mga babae kung ano ang kanilang plano para sa kanya. Sinabi ng dalawa na ituturing nila siya bilang ang kanilang personal na manikang Barbie, at gawin siyang perpektong ginang. Kapag tapos na ang pagbabago, sinabihan ni Masuzo si Tomo na huwag munang magsalita tulad ng isang astig na may tuberkulosis sa araw na yon. Kaya nang subukan ni Tomo na magsalita tulad ng isang cute na babae, hindi mapigilan ni Carol na hanggan kung gaano siya kaganda, na ikinapula ng mukha ni Tomo. Matapos magtagumpay ang eksperimento, pinapante nila siya sa labas ng bahay upang bumili ng ice cream sa convenience store, at bagamat naiilang si Tomo sa damit at peluka, wala siyang ibang pagpipilian. Pagdating niya sa tindahan, nakita niya si June na nagbabasa ng magazine, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya nito nakilala. Gayunpaman, nagtataka pa rin siya kung ang kaakit-akit na ito ay si Tomo na naka-cosplay, ngunit ipinapaalala sa sarili na hindi ito kailanman magiging mukhang ganito kababe. Pagkatapos kumuha ng ice cream, sinubukan ni Tomo na umalis kaagad, ngunit nadapa at natamba, kaya tinulungan siya ni June bumangon. Agad niyang napansin kung gaano siya kaingat hawakan nito, na karaniwan ay hindi nito ginagawa, kaya hiniling niya kay June na samahan siyang maglakad, at pumayag ito. Habang naglalakad sila, napagtanto ni Tomo na masamang ideya ang pagsama rito dahil ngayon ay hindi na niya makontrol ang tibok ng puso niya. Habang tahimik namang napag-isipan ni June na hindi ito ang totoong Tomo dahil mas matangkad ito sa kanya nang walang napansin ang suot niyang matataas na takong. Sa mga oras ding yun, dumaan sila sa isang grupo ng mga batang lalaki na naglalaro ng soccer, at muntik nang hindi makapagpigil si Tomo habang pinapanood niya ang isang babae na naglalaro sa gitna ng grupo ng mga lalaki. Nang magpahinga ang dalawa, napansin ni June ang babaeng naglalakad ng magkatabi kasama ang isang maliit na batang lalaki, na nagpaalala sa kanya tungkol sa kanilang dalawa ni Tomo. Tinanong niya si Tomo kung ano sa tingin niya ang kahihinatnan ng kanilang kinabukasan, kaya sinabi ni Tomo na hindi na magiging sorpresa kung ang babae at lalaki ay magiging magkasintahan sa huli. Sabi ni June may kaibigan din siyang ganoon, at bagamat hindi niya inakala na magbabago ang mga bagay sa pagitan nila, nitong mga nakaraang araw ay hindi niya maiwasang mapansin ang pagkakaiba. Nagulat dito, tinanong ni Tomo kung ano ang gusto niya para sa kanilang relasyon sa hinaharap, at inamin niyang hindi pa niya napag-iisipan yun dahil nakatutok lang siya sa pagtalo sa kanya sa kasalukuyan. Nang marinig ito, malapit nang ibunyag ni Tomo ang kanyang pagkatao, ngunit itinuro ni June na natutunaw na ang kanyang ice cream,
kaya nagulantang siya at nagmadaling bumalik sa lugar ni Masuzo matapos magpasalamat sa kanya. Pagbalik niya, nakita ni Tomo ang mga babaeng nagpaplano ng sorpresang handaan para sa kanyang kaarawan at napaluha. Nang maglaon, habang naghahanda ang mga babae para kumain ng cake, ikinwento ni Tomo sa kanila ang nangyari kay June at inamin niyang nagustuhan niya kung paano ito kumilos ng kakaiba. Sa kanyang pambabaeng bersyon, kinaumagahan, nakita ni June si Tomo sa labas ng bahay nito at bigla nitong hinawakan ang kanyang mukha, na naging dahilan upang makatikim siya ng sapok sa mukha sa ika-100 pagkakataon. Sa gulat ni Tomo, nagsimulang ngumiti ng mapanukso si June, at nag-alala siya kung masokista nga ba ito pagkatapos ng lahat. Nang maglaon sa linggong yon, habang nagpaprakti para sa nalalapit na paligsahan, talagang sumobra si Tomo at nauwi sa pagkatakot sa kanyang mga babaeng kakampi. Dahil dito, inilipat siya ng guro sa koponan ng mga lalaki, na labis na natuwa na magkaroon ng kaakit-akit na tulad niya sa kanilang tabi. Gayunpaman, nalungkot si Tomo dahil nahiwalay siya sa kanyang mga babaeng kaibigan. At nais niyang sanay na kontrol niya ang kanyang mga kapangyarihan. Sa araw ng torneo, madaling naipon ng koponan nina June at Tomo ang sunod-sunod na panalo at kumpiyansa silang malalampasan din nila ang finals. Bigla na lang, sumulpot si Tanabe, na nagsasabing ang isang lalaki sa kalabang koponan ay isang tunay na giga-chad, na mahirap nilang talunin. Agad siyang nakilala nina June at Tomo bilang si Goma, ang kanilang senior, na kilalang-kilala sa kanyang napakalaking lakas. Gayunpaman, hindi natinag ang dalawa at sinabing inaabangan nilang makaharap ang isang karapat-dapat na kalaban. Habang malapit nang magsimula ang laban, sinabi ni Goma kay Tomo na marami na siyang narinig tungkol sa kanya ngunit mas interesado kay June, na kanyang inanyayahan sa kanyang judo club. Sinabi ni June na gagawin lamang niya ito kung matatalo siya, at dahil doon, nagsimula ang laro. Inalis ni Goma ang isa-isang manlalaro mula sa kanilang koponan habang nakatayo lang sina Tomo at June na walang magawa. Matapos niyang alisin ang kanilang huling background character, nagalit si Tomo at kinuha ang bola bago itong itinira sa kanya ng buong lakas, ngunit nasalo lamang niya ito ng madali. Nang ibalik niya ito sa kanya, napagtanto ni Tomo na wala na siyang kawala, ngunit hamarang si June upang protektahan siya at tinamaan sa likod. Lubos na naantig si Tomo sa kanyang ginawa ngunit pati, galit na galit kay Goma dahil sinaktan nito ang magiging asawa niya. Sa sumunod na sandali, muli siyang sumubok na ihagis ang bola, ngunit sa pagkakataong ito, itinutok niya ito sa pagitan ng mga binti nito. Habang nakatitig ito sa kanya ng litong-lito, tumalbog pabalik ang bola at nasalo ito ni Tanabe. Noon din, malumanay niyang ihinigas ang bola sa tinatawag na halimaw, at kaagad, napatalsik niya ito, na nagbigay sa koponan ng kanilang huling tagumpay. Pagkatapos ng seremonya ng paggagawad, nilapitan ni Goma si June at hinamon siya sa isang laban ng judo, at tinanggap ito ng atleta. Sa judo club, kahit na nanalo si June sa unang laban, hindi nasiyahan si Goma at nauwi sa pakikipagtuo sa kanya hanggang sa mas marami na siyang panalo kaysa rito. Matapos, tinanong ni Goma si June kung bakit hindi pa siya sumasali sa anumang club sa kabila ng kanyang napakalaking lakas, kung saan sumagot siya na ang tanging hangarin niya ay maabot ang kaparehong antas ng isang taong hinahangaan niya. Maya-maya, habang magkasamang umuuwi sina June at Tomo, sinabi ni June sa kanya ang tungkol sa laban at sinabing madali sana niyang matatalo si Goma kung sinubukan niya talaga. Napagtanto rin niya na ang taong gusto niyang abutan ay si Tomo, at umaasa siyang magagawa niya yun sa lalong madaling panahon. Sa isang maaraw na umaga, nagtatakbo si June, nagpapawis at pinagsisisihan ang desisyon niyang tumakbo sa matinding init. Naalala niya ang kanyang trainer na nagtatanong sa kanya kung bakit siya nagsisikap ng husto sa gym, at inamin niyang inspirasyon niya ang atletikong figura ni Tomo. Sa kanya naaalala na nakilala niya si Tomo 10 taon na ang nakalipas, nang lumipat ang kanyang pamilya mula Tokyo patungo sa isang mas maliit at tahimik na lungsod. Habang abala ang maliit na si June sa paglalaro ng Candy Crush na worry nakakalimot sa mundo, nilapitan siya ni Tomo, na gustong makipagkaibigan. Tinatanong niya si June tungkol sa Tokyo, na bighani sa konsepto ng mga skyscraper at bullet train, ngunit si June ay masyadong abalang-abala sa doom scrolling para magbigay pansin. Dahil desperado makuha ang atensyon niya, inagaw ni Tomo ang Game Boy at nagsimulang pindutin ng kung ano-anong buttons, na naging dahilan ng pagkabiyak ng device. Sa tindi ng galit,
Hindi napigilan ni Jun ang sarili at nasaktan niya si Tomo sa mukha, gayunpaman ay agad siyang nagsisi sa kanyang desisyon. Gayunpaman, pinakiusapan ni Tomo na saktan pa siya ng mas matindi dahil nakonsensya siya sa pagkasira ng Game Boy. Nagtagumpay ang manipulasyong ito, at kumalma si Jun, sinabihan siya na hindi iyon malaking bagay. Nang bandang hapon, isang malaking martial artist ang bumisita sa bahay ni Jun, kasama ni Tomo, at humingi ng tawad kay Jun, sinasabing babayaran niya ang anumang pinsalang idinulot ni Tomo. Ang malakas ang dating na lalaking ito ay si Goro, ang ama ni Tomo, at nanginginig sa takot si Jun sa pagtingin pa lamang sa kanyang malalaking kalamnan. Pagkatapos, sila ay inistorbo ng isa pang babaeng may pulang buhok at matapang ang dating, na nagpakilala bilang si Akemi, ang ina ni Tomo. Sa pagkakita sa kanya, parehong nagtago sina Goro at Tomo sa likod ni Jun, tila natatakot sa galit ni Akemi. Gayunpaman, lumabas na siya ay napakabait at nagpa siya na ayusin ang usapin kasama ang mga magulang ni Jun nang siya mismo. Kalaunan, habang paalis na ang pamilya, si Tomo, umamin siya na gusto niyang makipagkaibigan kay Jun. Samantala, nalulungkot pa rin si Jun sa lahat ng progreso sa laro na nawala sa kanya dahil sa babaeng ito, ngunit tinanggap pa rin niya ang alok nito. Sa sumunod na ilang araw, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Ngunit gustong-gusto ni Tomo ang maglaro sa labas at napaka-atletiko nito. Sa kabilang banda, mas gusto ni Jun na magkulong sa loob ng kanyang kwarto, naglalaro ng video game buong araw. Isang araw, habang lalong nagiging malapit ang dalawang magkaibigan, sa wakas ay tinawag na ni Jun si Tomo sa kanyang pangalan, imbes na gumamit ng kung ano-anong pang-iinsulto. Labis itong nagpasaya sa kanya, at maging si Jun ay nakaramdam ng kilig. Sa kanyang tiyan, kinaumagahan, ipinakilala ni Tomo ang isa pa niyang kaibigan kay Jun, na lumabas na ang mahiyain ngunit matapang na si Masuzo. Ang tatlo ay magkasamang nanghuli ng insekto, at nagpasya si Tomo na ang perpektong lugar ay isang lugar na nangangailangan sa kanila na umakyat sa isang walang katapusang hagdanan. Ang maliliit na binti ni Jun ay nagsimulang manghina makalipas lamang ang ilang minuto, ngunit nang mapansin niya si Tomo na umaakyat sa nakakagulat na bilis habang buhat si Masuzo sa kanyang likod, ang natutulog na atleta sa kanyang kalooban ay nagising. Mabilis siyang tumakbo paakyat sa tuktok, nagkakaroon ng kunwari karera sa kanyang isipan, habang patuloy si Masuzo sa panunukso sa kanya dahil sa pagiging mahina. At patuloy na nahuhulog si Jun sa mga pampagagalit na pahayag. Kalaunan, nagsimula silang maghanap ng mga insekto, at hindi nagtagal ay nakahuli si Tomo ng isang higanteng salagubang. Tuwang-tuwa rin si Jun nang makita ang specimen na ito, habang lubos naman ang pagkasuklam ni Masuzo, sinasabing isa lang itong mas magarang ipis. Lumipas ang ilang buwan, at mas naging palalaba si Jun, kahit umaakyat na ng puno ng madali ngayon. Isang araw, habang abala siya sa paglalaro sa labas, nilapitan siya ng dalawang nambubuli, pinagbuhatan siya ng kamay at ninakaw ang kanyang Game Boy. Nang bumalik siya sa bahay, tinanong ni Tomo ang tungkol sa mga pasa sa kanyang mukha. Ngunit nagsinungaling si Jun at sinabi rito na nadapa lang siya mula sa isang puno. Gayunpaman, naramdaman niyang may mali at inusisa ang bagay, ibinalik ang Game Boy kay Jun kinahapunan. Hindi siya makapaniwala na hinarap ni Tomo ang mga nambubuli ng mag-isa at nahiya na ang isang babae ay mas matapang pa kaysa sa kanya. Kaya, hiniling niya kay Tomo na panatilihin ang Game Boy, sinabing kukunin niya ito mula rito kapag naging mas malakas na siya kaysa rito. Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang training arc, nagsasanay kasama si Gojo at determinadong tabyusin ang kanyang pagkalalaki. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Jun na 10 taon na ang lumipas mula noon. Pero wala pa rin siyang laban kay Tomo. Samantala, nakahiga lang si Tomo sa kama sa bahay, nagtataka kung kailan kukunin ni Jun ang Game Boy, dahil buong paniniwala niya na mas malakas si Jun kaysa sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagpa siya ang barkada na magpalipas ng isang araw sa dalampasigan habang naglalaro at nagpapaaraw. Walang interes si Masuzo na pumunta, ngunit sa huli ay nakumbinsi siya ni Carol, sinabing sulit na sulit panoorin ang reaksyon ni Jun kapag nakita niya si Tomo na nakasuot ng masikip na swimsuit. Pagdating nila sa dalampasigan, mabilis na nagpalit ang mga babae ng kanilang mga sexing kasuutan, habang nakatutok ang mga mata ni Jun sa ang langit dahil ayaw niyang tawaging Gunner. Gayunpaman, nang matuklasan niyang nagtatago si Tomo sa dressing room na nakasuot ng hoodie, hindi sinasadya niyang ibinukas ang zipper nito, ipinapakita ang kanyang dibdib.
Maya-maya, pagkatapos magtagal sa dalampasigan, nalampasan ni Tomo ang kanyang pagkabalisa at hinayla pa si Jun sa tubig. Samantala, ang ibang mga babae sa dalampasigan ay labis na humanga sa perpektong katawan ni Tomo at nagtaka kung bakit itinago niya ang ganoong kagandang hubog ng katawan sa ilalim ng maluwag na damit. Sa tubig, masyadong naging palagay si Carol habang dumidikit kay Jun, at kinailangan ni Tomo na mamagitan sa pamamagitan ng galit na pagwisik ng tubig kay sila. Kalaunan, tinanong ni Carol si Masuzo kung bakit napakailang ni Jun sa buong araw, at itinuro lang niya ang kanyang kayamanan, nang hindi na kailangang bigyan diin pa. Pabalik sa dagat, nilapitan ng isang random na nagpapanggap na macho man si Tomo at sinubukang suyuin siya. Ngunit bago pa siya makalapit ng husto, umangat si Jun mula sa dagat at sinabihan ang naturang lalaki na lumayo. Samantala, gustong-gusto ni Tomo na makita si Jun na nagiging sobrang mapagprotekta at nais niyang mas madalas itong mangyari. Makalipas ang ilang sandali, habang abala silang dalawa sa pagsisipsip ng ice cream, sinubukan ni Tomo na lumapit pa kay Jun. Kahit na mukha siyang walang pakialam mula sa labas, gulong-gulo ang isip niya sa loob at nagtataka kung bakit bigla siyang nagkakaroon ng matinding reaksyon sa paghipo ni Tomo. Sa biyahe pa uwi sakay ng tren, napansin ni Masuzo si Jun na nagmumukmak at alam niyang may nagbago sa kanya. Napagtanto niya na sa wakas ay nagsisimula na siyang makita si Tomo bilang isang babae sa halip na kanyang kaibigang tomboy noong bata pa, at labis siyang ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Malapit na matapos ang bakasyon sa tag-init, nagkaroon ng slumber party ang mga babae kung saan naglaro sila kung saan maaaring utusan ng mananalo ang sinuman na gawin ang anumang gusto nila. Nanalo si Masuzo at patuloy na ginampanan ang kanyang papel bilang wingman, iniuutos kay Tomo na pumunta sa fireworks show kasama si Jun, silang dalawa lang. Sa kanila sa pagkakataong ito, nakakagulat, nang yayain siya ni Tomo, pumayag si Jun na sumama, ngunit nang malaman niyang sila lang ni Tomo, medyo kinabahan siya. Nang gabing yun sa kama, binalika ni Jun ang araw nang ipagtapat ni Tomo ang pag-ibig nito para sa kanya. Sinisikap kumbinsihin ang sarili na ito ay wala kundi pag-ibig na platonic. Samantala, sa slumber party, abala si Tomo sa pagsusuri ng kamakailang pag-uugali ni Jun, iniisip kung paano ito naging mas malayo at walang interes kamakailan. Sa wakas, dumating ang araw ng summer festival, at inihanda ni Jun ang sarili para salubungin si Tomo. Samantala, nagdesisyon sina Carol at Masuzo na magtambal para panuorin ang kanilang fanfiction sa totoong buhay. Sa pista, nabighani si Jun sa ganda ni Tomo sa isang tradisyonal na damit, ngunit nagkunwari siyang medyo nahihilo. Sa kabilang banda, ang pagdating ni Tomo ay nagdulot ng lubos na kaguluhan sa mga nagtitinda, dahil kilala siya sa husay niya sa lahat ng laro sa karnabal, at nananalo ng lahat ng papremyo sa isang iglap. Bukod pa rito, lubos na namangha ang mga nagtitinda nang makita nila ang pagbabago ni Tomo sa pagiging isang mapangahas, dahil sa mga nakaraang taon, palagi siyang mukhang walang ayos. Samantala, si Masuzo, pinagsisisihan ang desisyon niyang pumunta sa piyesta sa sandaling makita niyang kasama ni Carol si Misaki, dahil ngayon siya ang magiging paningit. Nang gabing yun, nilapitan si Tomo ng dalawang maginoong lalaki na nagsimulang manligaw sa kanya at yayain siyang mag-date. Sa kabutihang palad, dumating si Jun sa eksena at sinagip si Tomo, kalaunan ay humingi ng tawad sa kanya sa panghihimasok, dahil matibay ang paniniwala niya na kayang-kaya ni Tomo ang mga pilyong yun. Gayunpaman, desperadong gusto ni Tomo na gumanap si Jun bilang isang toxic at labis na maprotektang nobyo, kaya ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat. Nagsasabing natutuwa siya na nandoon si Jun para tulungan siya. Umakyat ang dalawa sa hagdan para makakuha ng mas magandang anggulo para panuorin ang palabas ng paputok, at pinag-iisipan ni Tomo na muling ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Ngunit, agad niyang napagtanto na hindi pa ito ang tamang panahon at nananatiling tahimik, habang ang makukulay na paputok ay sumasabog sa kalangitan. Pauwi na sila, umamin si Tomo na labis siyang nag-enjoy at gusto niyang lumabas muli kasama siya sa lalong madaling panahon. Habang nakatitig sa kanyang magandang mukha, napagtanto ni Jun na marahil ay hindi na sila magkakaroon ng santukan ulit, dahil nakikita na niya ang lampas sa kanyang pagiging tomboy ngayon. Ang susunod araw, nakabalik na ang mga babae sa eskwelahan, ngunit si Tomo ay nasa kakaibang masamang kalooban. Nagkwento siya kalaunan, sinabing si Jun ay naging labis na maingat sa paligid niya at hindi na niya ito sinasapak sa umaga tulad ng dati.
Sa klase, nahihirapan si Masuzo mag-focus sa lektura dahil abala siya sa pag-iisip tungkol sa pagbabago sa dinamika ni Tomo at Jun. Nang bandang hapon ng araw na yun, naglalakad pa uwi si Masuzo nang siya ay hinaharang ng pinuno ng delinkwenteng club na dating kinaharap ni Tomo at Jun, dahil gusto niyang maghiganti sa kanila. Gayunpaman, siya at ang kanyang mga alipors ay nakaramdam ng takot sa kanya. Sa halip ay nakakapanggulong aura. Habang pinipigilan nila ang kanilang takot at sinubukang dalhin siya upang saktan, dumating si Carol sa pinangyarihan at sinubukang iligtas si Masuzo gamit ang kanyang subway phone na personalidad. Gayunpaman, nang malaman niyang hindi uubra ang kanyang alindog sa mga incel na ito, inilabas niya ang isang taser at kinuryente ang pinuno na parang lamok. Tumakbo at nagtago ang mga babae sa isang kalapit na abandonadong pabrika, ngunit natuntun sila ng mga salbaha. Tinawagan ni Masuzo si Jun sa isang emergency, humihingi ng tulong ngunit nagmamakaawa na huwag sabihin kay Tomo. Si Jun naman, ay napakahirap magtago ng sekreto dahil sa kanyang tensyonadong. Ang ekspresyon niya ang nagbunyag, kaya kalaunan ay kinailangan niyang ailahad ang mga detalye kay Tomo. Tulad ng inaasahan, nagtaas ng mangga si Tomo at handang harapin ng buong tapang ang mga salarin, sinasabing gagawin niya ang lahat para mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Samantala, nakikinig si Misaki sa usapang ito, nag-aalala para sa kanyang magiging asawang si Carol na nasa panganib. Balik sa pabrika, natunto ng pinuno ng gang ang mga babaeng nagtatago sa isang sulok. Habang akmang gagawin ng pinuno ang masama kay Masuzo, dumating si Tomo upang iligtas siya, punong-puno ng galit. Samantala, hinarap naman ni Jun ang iba pang miyembro ng gang. Tulad ng isang matipunong lalaki, sa wakas ay nagamit ang mga taon niyang pagsasanay sa martial arts. Dumating din si Misaki sa pabrika pagkaraan ng ilang sandali at natuklasan si Carol na nasa maruming kalagayan, nababalutan ng putik at pasa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinuno ng gang upang panagutin ito sa mga kasalanan nito, at magkasama, epektibong nalupig ng grupo ang bawat miyembro ng gang. Pagkatapos ng kanilang paghaharap, hiniling ni Masuzo sa lahat na umalis, sinasabing may nais siyang talakayin sa pinuno. Kalaunan ay ipinahayag niya sa gang na si Tomo ang nag-iisang anak ng maalamat na martial artist at nagbanta na ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanilang panliligalig kung mangyari pa ulit. Sa labas ng pabrika, napagtanto ni Jun na maaaring sinabi na ni Masuzo sa grupo tungkol sa ama ni Tomo mula pa sa simula, na sana'y naiwasan ang nakakatakot na sitwasyong ito. Ngunit sadyang tumakbo siya upang magtago sa abandonadong paktoryang ito, upang maranasan ng mga salarin ang bunga ng kanilang ginawa. Kinabukasan, abala si Tomo sa pag-iisip tungkol sa nakaraang gabi, pinagsisisihan ang kanyang desisyon na maging mailap at lumaban tulad ng isang baliw, sa panahong sa wakas ay nagsisimula nang makita siya ni Jun bilang isang babae. Gayunpaman, ginulat siya ni Jun sa pagbati sa kanya nang may karaniwan itong pagmamahal, na sapat na upang pasiglahin ang kanyang loob para sa araw na yun. Sa isang balikan, abala si Misaki sa pagiging lubhang, nainis at sumimangot nang ipahayag ng kanyang ina na bibisita si Carol sa kanilang bahay. Sa simula, wala siyang interes, ngunit nang sumulpot ito at batiin siya ng buong lakas ng kanyang masiglang alindog, hindi napigilan ni Misaki na agad mahulog ang loob. Sa kasalukuyan, lumapit si Misaki kay Goro upang humingi ng pagsasanay, inspirasyon ang hindi kapani-paniwalang kasanayan sa pakikipaglaban ni Tomo at Jun. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, ipinahayag ni Goro na si Misaki ay napakahina at nangangailangan ng maraming pagpapabuti, na hindi ikinagulat ni Misaki. Agad nilang isinalang ang kawawang si Misaki sa matinding pagsasanay. Mula sa simula, pinatakbo siya sa napakalayong distansya at saka ipinasailalim sa matinding pagsasanay sa lakas. Sa wakas, nagkaharap na sila ni Jun sa isang duelo ng labanan, at kinantsawan siya ni Misaki, sinusubukang galitin siya upang hindi ito magpalambot sa kanya. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jun, iniiwasan ang lahat ng mahihinang suntok ni Misaki at pinangaralan siya sa buong laban. Sa huli, nagawa ni Misaki na makapagbigay ng maliit na galaw sa mukha nito at kapalit nito, nakatanggap siya ng bahagyang suntok sa tiyan, na ikinawala niya ng malay. Nagising siya maya-maya habang nakaupo sa tabi niya si Tomo, na nagtanong sa kanya kung ginagawa niya ang lahat ng nakakabaliw na pagsasanay na ito para kay Carol. Inamin niya na totoo ito, dahil si Carol ay may ugali ng mapahamak mula pa pagkabata,
kaya gusto niyang makasiguro na mapoprotektahan niya ito sa susunod na malalagay siya sa panganib. Ang kumpiyansa ni Misaki sa kanyang lakas ay lubos na bumaba pagkatapos ng kanyang duelo kay Jun, ngunit tiniyak ni Tomo sa kanya na hindi lahat ang pisikal na lakas at na may iba pang uri ng lakas kung saan siya mahusay. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, ibinunyag ni Misaki kay Carol ang kanyang kamakailang pagsasanay sa dojo. Nagpatuloy siyang umawi, mga papuri tungkol sa lakas ni Tomo at kung paano niya gustong maabot ang lebel ng pagiging Chad nito, habang tahimik na tumatango si Carol, puno ng selos. Sa pakiramdam na gusto niyang maging pilyo, inanyayahan ni Carol si Jun na lumabas sila pagkatapos ng klase. Nang harapin siya ni Masuzo tungkol sa kakaibang pag-uugali niyang tag-asira ng relasyon, diretsahan niyang sinagot na hindi lahat ay kailangang sumunod sa mga plano ni Masuzo. Pagkatapos ng klase, awkward na nagtambay sina Jun at Carol sa isang parke, kung saan umamin siya na sadyang sinisikap niyang saktan sina Tomo at Masuzo dahil sa sarili niyang mga kawalan ng kumpiyansa. Pinapagaan ni Jun ang loob niya na si Tomo ay medyo mature at hindi sisuko sa kanyang mga kaibigan dahil sa ilang maliit na love triangle na hindi naman totoong nangyayari. Sa isang paraan, gumagana ang manipulasyon ni Carol, at napunta siya sa kwarto ni Jun, habang siya ay nag-iisip ng mga ideya para palayasin siya agad. Sinabi ni Carol sa kanya na ang tao na gusto niya ay tila hindi siya pinapansin at bahagyang inuutang ang sisi kay Jun. Hinalikan siya niya sa pisngi at umakyat sa ibabaw niya, habang si Jun na parang gigatsyad ay nakakaramdam ng labis na kawalang magawa sa ilalim ng konsensyosang blonde na ito. Sa kabila nito, nagawa niyang makatakas sa kakaibang sitwasyon bago pa ito maging mas mainit, at tumakbo siya sa bahay ni Tomo, niyayakap siya ng mahigpit mula sa ginhawa. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang dahilan kung bakit nakikita pa rin niya si Tomo bilang isang batang lalaki ay dahil sa kasunduan nila tungkol sa kanyang Game Boy noon pa man. Kinaumagahan, nagsorry si Carol kay Masuzo at nagkunwaring walang nangyari. Naaalala niyang sinabi niya kay Misaki ang tungkol sa pagtambay niya kasama si Jun, sinigurong isama ang mga maiinit na detalye. Ang kanyang panlilinlang ay nagkabisa na parang salamangka, at nagseselos si Misaki, na siyang plano ni Carol sa simula pa lang. Samantala, napagtanto ni Masuzo na mayroon na naman siyang isa pang magkapareha na kailangan niyang bigyan ng therapy, kaya inayos niya ang isang pagpupulong kay Misaki. Hinarap niya ito tungkol sa kanyang totoong nararamdaman para kay Carol, at bagaman nauutal siya sa simula, sa huli ay umamin siya na mahal niya ito. Tinanong siya ni Masuzo kung bakit hindi niya ito nililigawan noon, at sumagot siya na masyadong astig at may dating si Carol, na nakaka-intimida sa kanya. Nakaisip si Masuzo ng isang baluktot na plano para paglapitin ang magkasintahan, habang nagtataka si Misaki kung ano nga ba ang tumatakbo sa kanyang kakaibang takbo ng isip. Maya-maya ay nilapitan ni Masuzo si Carol, na sabik na naghihintay na marinig ang tungkol sa usapan ni Masuzo kay Misaki. Gayunpaman, tuwirang nagsinungaling si Masuzo, sinabi sa kanya na tinitingnan lang siya ni Misaki bilang nakababata nitong kapatid. At na malamang wala siyang pag-asang magkaroon ng relasyon sa kanya. Lubhang nasaktan nito si Carol, na ang kanyang masayahin at parang sikat ng araw na pagkatao ay biglang nawala, at dali-dali siyang umuwi. Natakot si Masuzo sa nakita niyang nakakagulat na ekspresyon ni Carol, at mabilis siyang lumapit kay Misaki, hinimok itong puntahan agad ang bahay ni Carol. Nang sa wakas makarating si Misaki sa bahay ni Carol, sinalubong siya muna ng ina ni Carol, na sinubsob ang ulo sa kanya bilang ganti sa pananakit sa kanyang anak. Tinanggap niya ang hampas at nagmadali siyang pumunta sa kwarto nito, pakiramdam niya ay para siyang sasabak sa isang labanan. Pagkapasok niya sa kwarto, nakita niya si Carol, humihikbi sa kanyang kama, at nang makita niya ang kanyang gusot na mukha, napagtanto niya na si Carol ay isang babae lang na madaling malungkot. Idinodulo niya ito at inilalagay sa pedestal, na nagpapahirap sa kanya na ayain itong lumabas. Sinimulan ni Carol na hampasin siya ng kanyang unan, ngunit huminto nang ipahayag ni Misaki na lahat ng sinabi ni Masuzo sa kanya ay kasinungalingan. Sa wakas ay inamin niya ang kanyang tunay na damdamin kay Carol, na nagpasaya sa kanya agad, at nawala ang lahat ng kanyang kalungkutan at pagkasiphayo. Sa kain-aitan ng sandali, hahalikan na sana niya ito nang mamagitin ang kanyang ina, sinasabing tumigil sila. Pagiging kakaiba. Ang nanay ay nagbigay kay Misaki ng lektura tungkol sa tamang pagtrato sa kanyang anak, at magalang siyang sumang-ayon sa walang katapusang mga tuntunin at kondisyon nito.
Kinabukasan sa paaralan, nagsuot si Carol ng nakakatakot na maskara at tahimik na lumapit kay Masuzo, na takot para sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang lumapit siya, tinanggal ni Carol ang maskara at hinalikan siya. Pinasalamatan siya sa pag-aayos niya para maging sila ni Misaki. Kinabukasan, abala ang mga estudyante sa paghahanda para tumakbo sa isang marathon, at sabik si Tomo na sa wakas ay magamit ang lahat ng kanyang pagsasanay. Nakipagpustahan si Jun sa kanya na ang matatalo ay kailangang magbayad ng inumin para sa isang buong linggo, at tiwalang sumasang-ayon si Tomo. Samantala, napansin ni Masuzo si Tanabe na kumakawi sa kanya mula sa dami ng tao, sumisigaw na ipapanalo niya ang marapan na ito para sa kanya. Kapag nagsimula na ang marapan, nauuna na sina Jun at Tomo nang malayo sa iba pa sa karamihan habang nagkakatuwaan sa daan. Sinabi ni Tomo sa kanya na alam niyang hindi na siya nasisiyahang lumaban sa kanya sa karate, ngunit ang takbong ito ay magbibigay sa kanila ng magandang lugar para haminin ng isa't isa, ng patas. Samantala, isang random na babae ang nagpasya na sumakay sa bisikleta para makarating sa finish line. Ngunit sina Tomo at Jun ay masyadong mapagkumpitensya para hayaang may makalampas sa kanila. Kaya sila'y tumakbo ng pagkatulan-tulan, sinusubukang makahabol sa bisikleta. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating ang tambalan sa isang karatula na hudyat ng likuan para sa mga babae, at nadismaya si Jun na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong talagang haminin ito. Ngunit, walang ipinakitang intensyon si Tomo na sundin ang mga patakaran para sa mga babae habang nilampasan niya ang karatula ng mabilis at sinabi kay Jun na gusto niyang magkaroon ng patas na laban sa kanya. Sa parehong oras, tumatakbo si Misaki kasama ang kanyang mga kaibigan, na pinupuri siya sa kanyang pinahusay na tibay at pagtitiis, lahat ay dahil sa kanyang paspusang pagsasanay sa dojo. Ngunit, ang kanyang pakiramdam ng pagiging isang gigachad ay panandalian, habang nilampasan sila nina Jun at Tomo sa bilis ng kidlat. At nalaman ng lahat na narating na nila ang checkpoint at pabalik na sila upang tapusin ang marathon. Kasabay nito, nagsisikap sina Jun at Tomo na talunin ang isa't isa. Ngunit agad napansin ni Jun na nahuhuli na si Tomo hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa kalsada. Tumakbo pabalik si Jun at natuklasan na nilalagnat si Tomo, at umamin si Tomo na tumakbo siya ng ilang oras kahapon upang maghanda para sa marathon na ito, na siyang naging dahilan ng kanyang pagkakasakit. Matapos ang ilang pag-iisip, binuhat ni Jun si Tomo sa kanyang likod at tumakbo patungo sa finish line, na may kasiyahang sa wakas ay nagagamit ng maayos ang kanyang katawang atletiko. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Tomo sa isang higuan sa ospital kasama ang kanyang mga kaibigan, at sinabi ni Masuzo sa kanya na dinala siya ni Jun sa finish line, na automatikong nagpanalo at nagpakabayani sa kanya. Dumating si Jun sa pinangyarihan pagkaraan, at bamulong si Masuzo sa tenga ni Tomo, sinasabi sa kanyang gamitin ang pagkakasakit na ito ng lubos sa kanyang kalamangan at umasa kay Jun sa bawat maliliit na bagay. Napagtanto ni Tomo na labis ang kabaitan ng kanyang mga kaibigan bigla, na dahil bihira lang siya magkasakit. Matapos ang ilang oras na pakikisama sa kanya, tumayo si Jun upang umalis. Ngunit naaalala ni Tomo ang payo ni Masuzo at hiniling sa kanya na buhatin siya sa kanyang likod. Nagulat si Jun dito, ngunit sa huli ay pumayag na muling buhatin siya sa likod. Bitbit siya hanggang labas ng ospital papunta sa kotse ng kanyang ina. Kinabukasan, binisita niya ang bahay ni Tomo upang kumustahin siya, ngunit natuklasan lamang na mabilis itong gumaling. Nagulat si Jun nang ibigay ni Tomo sa kanya ang Game Boy na hiniram nito ilang taon na ang nakalipas, na nagpapahiwatig na sa wakas ay nalampasan na ni Jun si Tomo sa lakas at liksi. Pagkalipas ng ilang araw, sa kanilang pagsasanay sa dojo, nagawa ni Jun na makatama kay Tomo sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, na lalo pang nagpapatunay ng kanyang pagbuti. Sa isang balikan sa nakaraan mula sa kanilang mas maagang mga taon sa eskwelahan, napansin ni Jun si Tomo na nakasuot ng palda at nagkomento na tila sumusobra na ang kanyang progresibong pananamit nitong mga araw. Nasa ilalim pa rin ng impresyon na siya ay isang lalaki, nang mapagtanto niya na siya ay babae, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Jun sa palaging pagtambay kay Tomo. Nagsimulang magtsismisan ang kanilang mga kaibigan tungkol sa kanilang dalawa na posibleng nagde-date, na lumikha ng harang sa pagitan ni Jun at Tomo, kaya nagsimula silang umiwas sa isa't isa at mas kaunting oras ang ginugol ng magkasama. Pinagsisihan ni Jun ang paglayo niya rito at nagsimulang mag-isip ng mga paraan upang maging matalik na magkaibigan muli.
Sa mga sandaling yun, napagtanto niya na ang kanyang kakaibang relasyon kay Tomo. Malulutas lamang kung magsisimula siyang makipag-date sa isang babaeng pambabae ang dating, na sana'y makalutas sa kanyang komplikadong damdamin para kay Tomo. Sa mismong sandaling yun, lumapit si Masuzo sa kanya, at itinuring ito ni Jun na perpektong pagkakataon upang yayain siya, alam niyang wala silang interes sa isa't isa. Nagbike sila pataas ng bundok sa kanilang unang date, ngunit hirap na hirap si Masuzo sa buong biyahe. Sumunod, nagpunta sila para mangisda, ngunit labis siyang nadidiri sa gumagapang na uod at mabahong isda para magsaya. Sa pamamagitan ng pagpunta sa mga adventurous na date na ito kasama, napagtanto niya na naging masamang kaibigan siya kay Tomo, dahil hindi siya mahilig sa anumang mga gawain sa labas. Kinabukasan sa paaralan, siya ay nasa medyo nalulumbay na kalagayan at ibinahagi ang kanyang damdamin kay Tomo. Gayunpaman, lubhang sumusuporta si Tomo at tiniyak sa kanya na ang tahimik na oras na ginugugol niya kasama si Masuzo ay walang hanggang mas kapaki-pakinabang kaysa sa oras na ginugugol niya kasama ang mababahong lalaki na naglalaro ng sports. Kalaunan, parehong napagtanto ni Jun at Tomo na ang pagde-date sa isa't isa upang baliwalain ang kanilang mga problema ay hindi isang praktikal na solusyon, at nagpasya silang maghiwalay ng walang anumang sama ng loob. Nang hapon na yun, naglakas loob si Jun at nilapitan si Tomo, humihiling na ihatid siya pauwi at mag-usap. Sa paglalakad nila pabalik, sa wakas ay binuhos ni Tomo ang kanyang matinding galit kay Jun, halos bugbugin niya ito, at tinanong kung bakit niya ito inignora ng isang buong taon. Umamin siya na akala ng lahat ay nagde-date sila, kaya lumayo siya para mawala ang mga tsismis. Sa wakas ay nalutas ng dalawa ang kanilang at nagpasya na maging matalik na magkaibigan tulad ng dati. Sa kasalukuyan, napansin ni Jun na muli niyang pinag-iisipan ang kanyang nararamdaman para kay Tomo, at nang makita niya itong nakatambay sa labas ng kanilang bahay, hindi niya mapigil ang mapansin kung gaano ito kaganda. Ilang araw pagkaraan sa eskwelahan, nakita ni Tomo ang kanyang sarili na nag-aalala. Tungkol sa panahon ng kanyang kawalan ng trabaho, dahil papalapit na ang kaarawan ni Jun at wala siyang pera para bilhan ito ng regalo. Iminungkahi ni Masuzo na magtrabaho siya sa industriya ng serbisyo, nagbabala na matatanggal siya sa trabaho sa unang araw pa lang dahil nakikipag-away siya sa sinumang customer. Nagpasya si Masuzo na magtrabaho kasama si Tomo para gabayan siya, at kahit ang prinsesa ng kanilang mayamang ama ay sumama, simpleng masaya lang na nandoon. Nakikinig pala si Tanabe sa usapang ito at inalok ang mga babae ng part-time na trabaho sa ramen shop ng kanyang pamilya. Tuwang-tuwa ang kanyang ama na magkaroon ng dagdag na tulong, dahil pinapatakbo niya ang tindahan ng ang kanyang asawa sa buong panahong ito. Ang mga babae ay pinilit na isuot ang kanilang uniforme, at nagtataka si Tomo kung bakit kailangan nilang magsuot ng manipis na kasuotang maid para magtrabaho sa isang ramen shop. Kapag dumagsa na ang mga customer, nagbago ang buong pag-uugali ni Masuzo, at naging napakahusay niya sa serbisyo sa customer. Samantala, lumalabas na walang silbi si Carol, kaya siya ang inatasan sa pag-aanunsyo na tumayo sa labas ng tindahan at mangakit ng mga customer gamit ang kanyang cute na mukha. Makalipas ang ilang oras, pumasok si Jun sa tindahan, nagulat na makita si Tomo at ang mga babae na abalang-abala sa trabaho. Magalang siyang pinaupo ni Masuzo, tinatanong kung siya ay napansin si Tomo sa kanyang kasuotang katulong na hapit sa kanya. Namula ang mukha niya na parang kamatis at tahimik na sumipsip ng kanyang pansit, sinabi kay Tomo na siguradong babalik siya sa tindahan sa lalong madaling panahon para makita siyang muli. Samantala, si Carol ay naging isang kinagiliwan sa ramen at nakabuo ng isang hukbo ng mga tagahanga na dumadagsa. Ang mga tauhan ay walang pagod na nagtrabaho sa loob ng 3 magkakasunod na araw hanggang makuha nila ang kanilang unang sahod. Pagka-out ng mga babae sa trabaho, nakita nila si Jun na naghihintay sa labas. Agad na nakuha ni Masuzo at Carol ang pahiwatig at nagpunta sa kabilang direksyon, para bigyan ng pribadong sandali sina Jun at Tomo. Sa kanilang paglalakad pauwi, umamin si Jun na kahit ilang beses na siyang nakakain ng ramen sa tindahan, mas masarap ito nang si Tomo ang naghain sa kanya. Nagkunwari si Tomo na matigas at tinanggap ang papuri, kahit na namumula siya ng husto at halos matuno sa kilig. Lumipas ang ilang araw, at sa wakas ay dumating ang kaarawan ni Jun, nang bigyan siya ni Tomo ng isang magkapares na relo sa palso na binili gamit ang pinaghirapan niyang pera. Nagpasya silang magdaos ng salo-salo sa bahay ni Tomo mamaya sa gabing yun,
Sabik na sa wakas ay mayroon silang okasyon upang ipagdiwang. Nang araw na yun sa eskwela, humingi ng payo si Tomo kay Masuzo kung paano isusulong ang relasyon niya kay Jun. At sinabi ni Masuzo sa kanya na oras na para kumilos. Nagplano siya ng detalyadong paraan upang itulak si Jun mula sa hagdanan, diretso sa mga bisig ni Tomo, at masaya naman niyang tinanggap ang hamon, sabik na ipakita ang kanyang lakas. Nang dumaan si Jun, basta na lamang siya itinulak ni Masuzo, na mukhang baliw na naghahanap ng mabibiktima. Gayunpaman, alam ni Jun na babagsak siya ng diretso sa dibdib ni Tomo, kaya binago niya ang direksyon habang bumabagsak, at dumiretso naman kay Carol. Dahil dito, muling napagbuhatan siya ng kamay ni Tomo, kahit hindi naman niya kasalanan. Nang hapon na yun, si Masuzo ay nadapa sa hagdan at nahulog mismo sa mga bisig ni Tanabe. Pinasalamatan niya si Tanabe sa pagligtas sa kanya mula sa pagkabali ng bungo, nagtanong kung paano niya ito mababayaran. Kinuha niya ito bilang perpektong pagkakataon upang makuha ang numero ng telepono ni Masuzo, pakiramdam niya ay mapalad siya sa araw na yon. Samantala, matinding pagsisisi ang naramdaman ni Masuzo dahil muntik nang maging dahilan ng matinding kapahamakan ni Jun, lubos na naniniwala na ang kanyang mga pagsisikap na paglapitin sina Jun at Tomo ay lalo lang nagpapalayo sa kanila. Lubos siyang nalulungkot kaya 3 araw siyang hindi pumasok sa paaralan hanggang sa mapilitan si Tomo na puntahan sa kanyang bahay upang tingnan kung anong problema. Nakita niya si Masuzo na nagtatampo sa kanyang kwarto at kinausap siya tungkol sa kanyang pagliban kamakailan. Gayunpaman, walang matatamis na pagkain ang makakapaglabas kay Masuzo sa kanyang emo era, kaya sumuko si Tomo at umalis. Nag-iwan siya ng isang script para sa dulang Cinderella na kanilang sasalihan sa darating na cultural festival, at hinimok si Masuzo na basahin ito at maghanda. Kinabukasan sa eskwelahan, dumating si Masuzo sa klase na galit, dahil nalaman niya lang na siya ang gaganap bilang Cinderella. Samantala, ibinigay kay Tomo ang papel ng, habang si Jun ay gaganap bilang isang punong kahoy sa likuran, na lubos na nababagay sa kanyang nakababagot na personalidad. Nagpasya sina Masuzo at Tomo na pumunta sa bubong para magsanay ng kanilang mga linya, dahil pareho silang labis na nahihiya na gawin ito sa harap ng buong klase. Umamin si Tomo na ang gumanap bilang prinsipe ay hindi makakatulong sa kanyang layunin na maging isang babae sa paningin ni Jun. Nakaramdam si Masuzo ng matinding pagkakasala, dahil siya ang nagpayo sa kanya na kumilos ng mas parang dalagita sa simula pa lang, at isinapuso ni Tomo ang payong yun. Kinabukasan sa pagsasanay, ang mga babae ay labis na humahanga kay Tomo, na mukhang makisig na nakasuot bilang isang prinsipe, habang ang mga lalaki ay naglalaway kay Masuzo na nakasuot na parang sarili nilang Cinderella. Sa kanilang pag-uwi, hiniling ni Tomo kay Jun na gumanap bilang Cinderella upang makatulong sa pagprakti ng kanyang mga linya. Ngunit, sobra siyang nasisiyahan sa pagganap bilang male lead, habang ini-imagine si Jun bilang isang prinsesang walang magawa at naghihintay ng halik mula sa kanyang prinsipeng kaakit-akit. Sa wakas, dumating ang lubos na inaabangang araw ng kultura, at nagtipon ang lahat ng mga nanay sa teatro upang panoorin ang mga pagtatanghal. Hawak ang mga kamera upang matiyak na mananatili magpakailanman ang bawat nakakahiyang sandali. Sinimulan ni Tanabe ang dula sa pamamagitan ng pagpapakilala sa mga karakter. Saka nagtanghal sina Masuzo, Carol, at Tomo ng isang napakagaling na palabas sa pamamagitan ng muling pagsasalaysay ng kwento ni Cinderella. Samantala, ginagawa ni Jun ang kanyang makakaya upang magbigay ng pagganap na karapat-dapat sa Oscar bilang isang puno, sinisigurong nakatayo siya ng walang kagalaw-galaw hanggat maaari. Binago nila ang dula at tinapos ito sa isang kaaya-ayang paraan, habang pumapalakpak ng malakas ang mga manunood at bamantong hininga sila ng ginhawa, masaya na natapos na ang dula. Sa likod ng entablado, inanyayahan ni Jun si Tomo na galugarin ang festival kasama niya. At una silang nagtungo sa isang maid cafe, kung saan si Tomo ay tinrato ng may lubos na paggalang habang si Jun naman ay tinrato ng parang puno. Sunod, nagtungo sila sa isang haunted house, kung saan sinusubukan ng mga multo na gulatin sila. Gayunpaman, agad nilang napagtanto na ang tunay na halimaw ay si Tomo, na sadyang hinaharap ang sinumang sumusubok na takutin siya. Ang susunod nilang puntahan ay ang mga tindahan ng pagkain sa labas, kung saan sila kumakain ng masasarap na merienda at nagpapatuloy sa kanilang biruan. Ginagamit ni Tomo ang pagkakataong ito para magpasalamat sa masayang oras na palagi niyang nararanasan kapag kasama niya si Jun.
Gayunpaman, kinakabahan siya ngayon dahil naniniwala siya na sa proseso ng pagiging kasintahan ni June, maaari niyang mawala ang magandang pagkakaibigang ito rin. Nang hapon na yun, ang mga estudyante ay nagkapares-pares at sumasayaw sa paligid ng bonfire, at inanyayahan ni June si Tomo na makipagpares sa kanya. Habang sila ay dahan-daang nakaikot sa paligid ng apoy, halos umamin si June ng pag-ibig, ngunit tumakbo si Tomo bago pa niya matapos ang pangungusap. Sa sumunod na ilang araw, nagkunwari si Tomo na hindi nangyari ang sayaw sa paligid ng apoy, at tuwing susubukan ni June na banggitin ang kanyang pag-amin, tumatakbo na lang siya palayo. Nalilito si June kung ituturing bang pagtanggi ang pag-iwas na ito o hindi, na nakakakuha ng labis na magkasalungat na senyales mula kay Tomo. Sa eskwelahan, napansin din ni Carol at Masuzo na may nangyari sa piyesta, batay sa kakaibang pag-uugali ni Tomo mula noon. Nang maglaon sa araw na yon, nakasalubong ni June si Misaki. Sa eskwelahan at humihingi sa kanya ng payo tungkol sa pag-ibig, desperadong ayusin ang mga bagay-bagay kay Tomo. Sinabihan siya ni Misaki na maging lubos na tapat at sabihin kay Tomo kung ano talaga ang nararamdaman niya. Ibinahagi kung paano nakatulong ang payong ito sa pagpapalago ng kanyang relasyon kay Carol. Si June ay nakaramdam ng matinding inspirasyon matapos ang payo ni Misaki, at agad na nagpunta kay Masuzo upang ayusin ang mga bagay. Humingi siya ng paumanhin kay Masuzo sa pakikipag-date sa kanya noon pa man, sinabing hindi niya sana ito ginamit upang takasan ang kanyang mga problema sa ganoong paraan. Si Masuzo ay naantig sa kanyang pagiging maalalahanin, ngunit patuloy na nagpakita ng kanyang walang pakialam na pag-uugali, sinasabing lumapit at kulitin ang taong tunay niyang mahal. Sumulat si June ng isang liham na walang pangalan kay Tomo, hinahamon siya sa isang pagtutuos sa bubong ng paaralan. Alam niyang hindi makakatanggi si Tomo sa tukso ng isang klasikong pagtutuos, at nahulog siya sa kanyang bitag. Pagdating niya roon, natuklasan ni Tomo ang panlilinlang ni June at alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Gayunpaman, sinimulan ni June ang usapan sa paghingi ng tawad, binabanggit ang araw na puno ng pangyayari sa ilalim ng puno ng cherry blossom kung saan nagkaroon ng unang pagtatapat si Tomo. Sabi ni June na natanto na niya ngayon na mas mahal siya ni Tomo kaysa kaibigan lamang, at dapat sana'y natanto niya. Mas maaga at hinarap din agad ang sarili niyang damdamin. Pinagsusuntok ni Tomo si June ng ilang beses para lang mailabas ang kanyang pagkadismaya, ngunit napagtanto niya na hindi rin siya mas mabuti, dahil siya naman ang tumatakas sa kanyang nararamdaman ngayon. Sa huli ay nabanggit din ni June ang kanyang tunay na nararamdaman, sinabing mahal niya si Tomo, anuman ang maramdaman nito para sa kanya. Namula si Tomo at tinawag siyang tanga, nais sanang tumalon mula sa bubong ngunit piniling maglakad na lang pababa ng hagdan. Agad siyang nakipagkita sa mga babae, ibinahagi sa kanila ang kanyang nakakahiya na engkwentro kay June. Si Masuzo ay nakakaramdam din ng inspirasyon mula sa katapatan ni June, at siya. Sa wakas ay sinabi kay Tomo ang katotohanan na bumabagabag sa kanya sa buong panahong ito. Inamin ni Masuzo na siya ang dahilan kung bakit hindi pa nagkakapormal sina Tomo at June, dahil sinubukan niyang manghimasok sa kanilang usaping pag-ibig at pinilit si Tomo na maging mas pambabae. Ngunit, lalo lang itong nagpahirap sa dalawang nagmamahalan, at hindi niya napagtanto na dapat ay hinikayat niya si Tomo na maging tunay na siya. Tinanggap ni Tomo ang paghingi ng tawad, sinabing hindi niya dapat inilagay si Masuzo sa ganoong sitwasyon, at humingi ng ganoong bigat na payo ng walang babala. Sa wakas, gama na ang pakiramdam ng mga babae ngayon na. Nagkaroon sila ng sesyon ng therapy, at hinihikayat ni Masuzo si Tomo na hanapin si June at ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Pinatibay ang loob niya na magiging pabor sa kanila ang mga bagay-bagay. Nagmadaling tumakbo si Tomo upang hanapin si June, at nakita siyang papalabas lang ng gusali ng paaralan. Naabutan niya ito at humingi ng tawad sa pagtakbo, hinihiling sa kanya na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Bumalik silang dalawa sa bahay ng magkasama, kung saan tinanong ni Tomo si June kung ayos lang sa kanya na hindi na sila maging matalik na magkaibigan, dahil naniniwala siya na maaari silang maging magkasintahan o matalik na magkaibigan, ngunit hindi pareho. Nang marinig ito, hinamon ni June si Tomo sa isa pang karera, natalo. Sa kanya gaya ng dati. Nang makarating sila sa tuktok, sinabi ni June sa kanya na ito mismo ang klase ng relasyon na gusto niya para sa kanilang dalawa. Sinabi niya na naging kaibigan niya ito mula pagkabata, karibal niya, at ngayon ay kasintahan na.
Ngunit ayaw niyang isuko ang kanilang samahan dahil lamang nagsimula na silang maging magkasintahan. Nalambot si Tomo sa romantikong monologo na ito, at sa wakas ay sinabi niya na mahal din niya ito. Halos atakihin sa puso si Jun nang marinig niya ito, habang padramatikong gumugulong pababa ng hagdan na nakangiti. Ilang araw ang lumipas, sinabi ni Tomo kay Jun na siya ay naglalakad pauwi kasama ang mga babae sa halip na siya. Ikinagulat ng lahat ang pagtanggap ni Jun sa balitang ito, dahil inasahan ng mga babae na magwawala siya. Sa halip, sinabi niya na gusto niyang maging isang mapagsuportang kasintahan na hindi nagtatali sa kanyang nobya, at binatukan siya ng mga babae bilang tugon dahil sa sobrang pagiging romantiko. Nang hapon na yun, abala sa pagtsismisan ng mga babae habang nanananghalian, habang ibinabalita ni Tomo sa kanyang mga kaibigan ang mga bagong kaganapan sa kanyang umuusbong na relasyon. Nagbigay ng opinyon si Masuzo, sinasabing oras na para dalhin nila ang kanilang relasyon sa susunod na antas sa pamamagitan ng paghahalikan, nirekomenda na pumunta sila sa sinehan at manood ng isang romantikong pelikula ng magkasama. Ginugol ni Tomo ang susunod na linggo na nakatitig sa poster ng pelikulang may pagka-romantiko, sinusubukang pigilan ang sarili mula sa pamumula kaya nang sa wakas ay pumunta ang mag-asawa sa sinehan, nanatili siyang kalmado at hinusgahan si Jun dahil sa labis na pagkabigla sa isang naghahalikang mag-asawa. Nang magkita sila para sa kanilang date, awkward na pinuri ni Jun ang kanyang cute na damit, sinasabing hindi siya sanay magpuri sa mga babae, kaya nahihirapan siyang ipahayag ang kanyang mga iniisip. Ngunit labis ang tuwa ni Tomo sa ganitong kaunting pagpapakita ng damdamin. Sa sinehan, lumabas na ang pelikula ay mas kakaiba kaysa sa inaasahan, at masyadong tulala si Tomo para gumawa ng anumang galaw sa madilim na silid. Pagkatapos, umamin si Jun na dati ay hindi siya mahilig sa mga pelikulang romansa, ngunit simula nang umibig siya kay Tomo, nagsimula na siyang matuwa sa mga kwentong yun dahil sa wakas ay nakaka-relate na siya. Dahil papalapit na ang Pasko, binigyan ni Jun si Tomo ng isang pares ng hakaw na magandang nakasabit sa kanyang mga tenga. Samantala, binigyan niya si Jun ng isang hand-knit na muffler, at agad itong ibinalot ni Jun sa kanyang leeg. Habang naglalakad ang magkasintahan sa kalsada, humahanga sa mga dekorasyon ng Pasko, sinabi ni Tomo kay Jun na gusto niyang doon magpalipas ng gabi sa bahay nito. Ito ang unang beses na nagpalipas si Tomo ng gabi sa bahay ni Jun simula nang maging opisyal silang magkasintahan, at bagamat marami na silang gabing pinagsamahan, may kakaiba sa pagsasamang ito. Natahimik silang dalawa ng awkward, ngunit nagpasya si Tomo na gumawa ng unang hakbang, dahan-daang lumapit kay Jun. Hindi na matiis ang awkwardness, sinabi ni Tomo kay Jun na inaya niya ito para manood ng sine dahil gusto niya itong halikan. Umamin si Jun na gusto niya rin itong halikan, ngunit gusto niyang maging isang ginoo at dahan-dahanin ng lahat, pinahahalagahan ng bawat hakbang sa kanilang bagong relasyon. Sinabi rin niya rito na nakausap na niya ang mga magulang nito at nakuha ang basbas ng ina nito, isinisiwalat na ang ama ni Tomo ay medyo nag-aalala at sinabi sa kanya na papayagan lamang siyang ligawan ang kanyang anak na babae kung matatalo niya ito sa isang laban. Hindi makapaniwala si Tomo na ang sarili niyang ama ay gugustuhing manatili siyang dalaga habang buhay, at dali-dali siyang umuwi upang harapin ito. Nanatiling tulala si Goro, hindi nagbibigay ng anumang dahilan sa likod ng kanyang labis-labis na kahilingan, habang si Tomo ay humihikbi at sinasabi sa kanya na kinamumuhian niya ito. Inilagi ni Tomo ang sumunod na ilang araw na nakakulong sa kanyang silid, hindi man lang nakikipagkita kay Jun, na sinusubukang bisitahin siya araw-araw. Nagsimula na ang bagong taon, at sina Masuzo at Carol ay wala pa ring naririnig kay Tomo. Simula Pasko, kaya alam nilang may kinalaman kay Jun ang dahilan ng kanyang pananamlay. Nang magsimula na ulit ang klase, sa wakas ay nagkita sina Jun at Tomo sa eskwelahan at nangako kay Tomo na gagawin niya ang lahat para talunin ang ama nito. Gayunpaman, hindi siya kumpiyansa sa kanyang lakas at inihanda si Tomo para sa pinakamasamang posibleng mangyari. Hinarap din ni Masuzo at Carol si Tomo tungkol sa kanyang hindi pagpaparamdam noong bakasyon ng taglamig, sinasabing ang lahat ng kanilang plano noong taglamig ng paggawa ng masasayang bagay tulad ng skiing ay hindi natuloy at naiwan lang sa group chat dahil sa kanyang pagkawala. Ibinunyag ni Tomo ang tungkol sa ang kanyang kamakailang drama sa relasyon, sinasabing maaaring tumagal ng ilang taon si Jun bago siya maging sapat ang lakas upang talunin si Goro.
Sinabi ni Masuzo sa kanya na magkusa sa halip na panuorin ang buhay niya na gumuho dahil sa walang kwentang bagay na tulad nito, pinayuhan siyang humanap ng paraan upang matapos ang kakaibang pagtatalo na ito sa pagitan nina Jun at Goro. Pagkatapos ng klase, tumayo si Jun mula sa kanyang upuan at inihayag na pupunta siya sa dojo upang haminin si Goro, na nag-iwan kay Tomo na nagtataka sa biglaang pagsulpot ng motivasayon na ito. Sa dojo, inamin ni Goro na inakala niyang uurong si Jun nang gawin niya ang alok, kaya magandang senyales na nakatayo siya sa harap niya. Samantala, pabalik sa paaralan, Misaki, ipinaalam kay Tomo na labis na nag-aalala si Jun sa laban na ito sa loob ng ilang linggo na, pinapayuhan siyang pumunta sa dojo at palakasin ang loob nito. Napagtanto ni Tomo na kailangan ni Jun ang lahat ng moral na suporta na makukuha niya ngayon at tumatakbo pabalik ng bahay para suportahan ang kanyang kasintahan. Sa dojo, lubos na natatalo si Jun kay Goro, na nagsasabi sa kanya na sumuko at subukang muli pagkatapos ng pagsasanay. Sa mismong sandaling yun, dumating si Tomo sa pinangyarihan, pinupuno si Jun ng determinasyon at minomotiba siyang makatayo muli. Napagtanto ni Jun na ang buong dahilan kung bakit siya nilalabanan ni Goro ay dahil alam niya kung paano. Malakas at mapanganib si Tomo, kung paano niya laging handang ipagsapalaran ang buhay niya para sa mga ganap na estranghero. Kaya, gusto ni Goro na ang anak niya ay makipag-date sa isang lalaking kasing lakas niya at may mas matatalinong pag-iisip upang manatili itong ligtas. Alam ni Jun na kailangan niyang isugal ang buhay niya para talunin si Goro, at handa siyang gawin yun para sa babaeng mahal niya. Matapos paulit-ulit na matamba, sa wakas ay nakakita si Jun ng butas at tinamaan si Goro ng direkta sa mukha, na tinalo siya sa duelo. Kalaunan ng hapong yon, opisyal na inanyayahan ni Jun si Tomo na makipag-date dahil legal na siyang pinapayagan na gawin ito ngayon. Bilang tugon, hinalikan siya ni Tomo, na sinasabing papabilisin niya ang tibok ng puso nito sa higit pa sa isang paraan mula ngayon. Tinapos ng mag-asawa ang araw na mahigpit na magkayakap, ang kanilang mga taon ng pakikibaka sa sariling pagkakakilanlan at komplikadong damdamin para sa isa't isa ay sa wakas nagtapos sa isang magandang relasyon. Dapat ba ay si Jun at Masuzo ang nagkatuluyan? Ipaalam sa amin sa mga komento. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo ang video, at mag-subscribe para sa mas marami pang kahanga-hangang recap.